Isang inang tinedyer na pinalayas ng kanyang mga magulang ay nailigtas ng isang eksentrikong matandang babae. Ang nangyari, pagkatapos ay kahanga-hanga, bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin kung saan ka galing at nanonood. Walang humpay na bumuhos ang malakas na ulan sa Negros, binabalot ang mundo sa kulay abong hamog. Sa isang sira-sirang bahay sa liblib na bahagi ng mga burol malapit sa Dumaguete ay nakatayo si Maria na may edad na 10 na. Mahigpit niyang niyakap ang manipis niyang jacket sa kanyang katawan at ang mas mahalaga, ang munting bunton sa kanyang kandungan, ang kanyang 2 buwang anak na si Sampaguita. Bumaba ng husto ang temperatura sa gitna ng unos. Ang huling jeepney ay hindi dumating at si Maria ay walang patutunguhan. Sampaguita, anuman ang mangyari, alam kong giniginaw ka. Susubukan ko, mahal. Susubukan ko. Nanginginig ang kanyang boses at tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. 3 oras na ang nakalipas, nakatayo siya sa terasa ng bahay ng kanyang mga magulang, pinapanood ang kanyang ama na inihagis ang kanyang bag sa basang-basa na damuhan. Walang anak na babae sa bahay na ito ang magdadala ng kahihiyan na tulad nito sa ating pamilya. Ang boses ng kanyang ama ay mas malamig kaysa sa simoy ng gabi. Ang kanyang ina ay nakatayo sa likuran niya, umiiyak, ngunit hindi siya gumawa ng isang hakbang upang protektahan ang kanyang anak o ang kanyang apong babae. Itinago ni Maria ang kanyang pagbubuntis sa loob ng maraming buwan. Ang perpektong reputasyon ng pamilya sa isang masigasig na komunidad na Katoliko ay nangangahulugang lahat sa kanila malinaw na mas mahalaga kaysa sa kanilang nag-iisang anak na babae at sa bagong silang na apo. Nang mabunyag ang katotohanan, binigyan siya ng ultimatum ng kanyang mga magulang. Ibigay mo ang bata para sa pag-aampon o umalis ka. Pinili niya ang kanyang anak, ngunit ngayon ay mas lumalakas ang ulan at lumalalim ang gabi. Ang pagpipiliang ito ay tila napakabigat. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Clara ay hindi siya matutulungan. Ang ama ni Sampaguita, isang first-year college student na nagngangalang Ramon, ay ni-block ang numero ni Maria nang malaman niya ang pagbubuntis. Malinaw na hindi siya opsyon. Naglakad si Maria. Ang kanyang tsinelas na hindi angkop para sa unos ay lubog sa mga bukal ng tubig. Bawat hakbang ay parang isang panalangin, isang desperadong pakiusap na may sinuman kahit sino ang tutulong sa kanila bago kunin ng unos ng Visayas ang isa pang buhay. Ang pag-iyak ni Sampaguita ay humina sa mahinang unggol na mas ikinatakot ni Maria kaysa sa sigaw. Huwag kang matulog, mahal. Huwag kang matulog, pakiusap. Ang mga ilaw ng sasakyan ay lumitaw na parang malalayong bituin. Lumiliwanag habang papalapit ang sasakyan. Isang lumang asul na pick-up ang bumagal sa tabi niya. Umungal ang makina nito. Bumaba ang bintana ng driver na may mekanikal na pag-ungol, nagpapakita ng isang matandang babae na may kulay abo na buhok na sumisilip mula sa isang nakatali na sombrero at hindi magkatugmang guwantes sa mga kamay na may paltos. Mukhang nasa malaking problema ka, sigaw ng babae. Ang kanyang natatanging aksentong Bisaya ay tumagos sa ulan. Nag-alinlangan si Maria, mahigpit na niyakap si Sampaguita sa kanyang dibdib. Ang truck ay mukhang luma. Ang asul na pintura ay natuklap sa ilang bahagi ng katawan, puno ng mga kakaibang bagay sa ilalim ng tarp, at ang babae sa likod ng manibela ay mukhang may tiwala. Hindi ako nangingilo, bata, sigaw ng babae. Pero ito ay isang malaking bagyo. Bumaba ng husto ang temperatura sa loob ng ilang minuto na parabang kinukumpirma ang kanyang mga salita. Si Sampaguita ay nagbigay ng mahinang ungol muli. Ako si Dr. Iselda, sabi ng babae. Lumambot ang kanyang boses nang marinig ang iyak ng bata. Ang sanggol na ito ay hindi mabubuhay ng isa pang oras sa ganitong panahon. Tama si Dr. Iselda. At alam iyon ni Maria. Sa nanginginig na mga binti, naglakad siya sa ulan patungo sa pinto ng pasahero. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng init mula sa heater at isang kakaibang tanawin ng loob ng truck.
Ang dashboard ay puno ng maliliit na estatwa, inukit na mga hayop, mga antigong manika na may salamin na mata, at mga kristal na nakasabit sa mga tali. Sa likurang upuan ay nagkapatong-patong ang mga libro at papel at kumurap si Maria, hindi makapaniwala. Isang pinatuyong kuwago ang nakaupo sa ibabaw ng isang karton na kahon. Itinaas ni Dr. Iselda ang kanyang kilay. Papasok ka o hindi? Hindi ko kayang painitin ang buong Visayas. Pumasok si Maria, inilagay si Sampaguita sa kanyang kandungan. Ang truck ay may amoy ng narigwood, kape, at isang bagay na earthy na hindi niya matukoy. Saan ka pupunta? Tanong ni Dr. Iselda habang ini-start ang makina. Ako! Naputol ang boses ni Maria. Hindi ko alam. Pinag-aralan siya ni Dr. Iselda sa isang mahabang tingin. Ang kanyang matalas, halos pilak na maputlang asul na mga mata, tulad ng kulay ng maulap na kalangitan, ay kumikinang sa likod ng wire-rimmed na salamin. Wala palang bahay. Umiling si Maria. At muling napuno ng luha ang kanyang mga mata. Wala na. Tumango si Dr. Iselda na para bang may kinumpirma sa sarili niya. Pagkatapos ay ibinalik ang kanyang atensyon sa kalsada. Ang mga wiper ay nahihirapan sa malakas na ulan. May bahay ako mga 30 kilometro mula sa bayan. Hindi espesyal, pero mainit. Pwede kang maghintay diyan hanggang humupa ang bagyo. Dapat ay natakot si Maria. Lahat ng babala tungkol sa mga estranghero ay sumisigaw sa kanyang ulo. Ngunit nang ang maliliit na daliri ni Sampaguita ay humawak sa kanyang hinlalaki, naghahanap ng init, ano pa ba ang pagpipilian niya? Salamat, bulong niya. Nag-ungol si Dr. Iselda, huwag ka munang magpasalamat. Hindi mo pa nakikita kung saan ako nakatira. Ang paglalakbay ay halos tahimik, maliban sa bulong ni Dr. Iselda sa sarili o sa truck kapag ito ay naglabas ng kahina-hinalang tunog. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tumagos sa unos, nagpapaliwanag ng mundo na naging mga kulay abo na puting linya. Lumiko sila mula sa pangunahing kalsada patungo sa isang daanan na halos hindi nakikita, paikot-ikot sa makapal na kagubatan. Hindi mo kami sasaktan, tama ba? Sa wakas ay nagtanong si Maria, inilalabas ang kanyang takot. Tumawa si Dr. Iselda ng malakas. Diyos ko, kung gusto kitang saktan, iniwan na kita sa hintayan na iyan. Ang kalikasan na ang gagawa ng lahat para sa akin. Sumulyap siya kay Sampaguita. Hindi ko sinasaktan ang mga bata, hindi kailanman, at hindi ko gagawin. Mayroong isang bagay sa kanyang mga salita, isang uri ng bigat, isang kwento na nagpaniwala kay Maria sa kanya. Biglang lumitaw ang bahay sa pagitan ng mga puno. Ang mga bintana nito ay kumikinang sa mainit na liwanag. Mula sa labas, mukha itong maliit, simple, ngunit matibay. Isang bahay na gawa sa kahoy, na may mataas na bubong upang hindi maipon ang tubig ulan. May usok na umaalpas mula sa tsiminea na bato. Maligayang pagdating sa bahay, anunsyo ni Dr. Iselda habang ipinarada ang truck. Ang paglalakbay mula sa sasakyan patungo sa bahay ay isa ng pakikipagsapalaran. Ang mga baha ay umaabot sa tuhod. Si Dr. Iselda ang nanguna at sumunod si Maria, dala si Sampaguita. Nang sa wakas ay naabot nila ang terasa, si Maria ay pagod na at muling giniginaw. Binuksan ni Dr. Iselda ang pinto at si Maria ay pumasok sa isang mundo na hindi katulad ng anumang nakita niya dati. Ang loob ng bahay ay mas malawak kaysa sa nakikita sa labas. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit natigilan si Maria. Bawat ibabaw, bawat sentimetro ng dingding ay puno ng mga bagay, mga koleksyon ng bato at kabibe. Mga estante ng libro na umaapaw sa ilang wika, mga tuyong halaman, kakaibang sining na nakabitin mula sa tila primitibo ngunit siyentipikong mga sinag ng kisame. Isang malaking lamesa ng trabaho, ang magulo ng mga papel, magnifying glass at kung ano ang mukhang mga piraso ng buto. Ito ay kaguluhan, ngunit organisado din, na parabang ang buong espasyo ay ang pisikal na pagpapakita ng isang napakatalino, ngunit nakakalat na pag-iisip. Takpan mo ang iyong bibig, bata,
o lalamunin mo ang langaw, sabi ni Doktor. Iselda habang isinasabit ang kanyang raincoat sa hanger sa pinto. Sa sala ay may malaking wood-burning stove na nagpapalabas ng pinagpalang init. Agad na sinimulan ni Dr. Iselda na palakihin ang apoy. Umupo ka, utos niya. Itinuro ang isang luma, ngunit komportableng upuan malapit sa kalan. Si Maria ay nagpapasalamat na lumubog dito, inihabalik si Sampaguita mula sa kumot sa itaas. Namumula ang pisngi ng sanggol dahil sa lamig, namumuo ang sipon sa kanyang ilong, nang hindi na kailangang hilingin. Si Dr. Iselda ay nawala sa kung ano sana ang kusina at bumalik ilang minuto ang lumipas na may boteng may mainit na formula milk. Paano, inay? Sinimulan ni Maria na titigan ang bote. Inakala kong kakailanganin niya iyan, sabi ni Dr. Iselda. Bahagyang nagkibit balikat, matagal na iyon. Pero may ilang bagay na hindi nakakalimutan. Habang si Maria ay nagpapasuso kay Sampaguita, ang kanyang pagiging ina ay lumaban sa pagod. Nawala muli si Dr. Iselda. Sa pagkakataong ito ay bumalik siya na may dalang kahon. Isang tunay na kahoy na kahon na binalutan niya ng malambot na kumot. Pansamantalang higaan, paliwanag niya, inilalagay ito malapit sa kalan. Mas mahimbing matulog ang mga sanggol kapag may matibay na nakapaligid sa kanila. Pakiramdam nila ay ligtas sila. Tinitigan siya ni Maria. Paano niyo nalaman ang lahat tungkol sa mga sanggol? Ang ekspresyon ni Dr. Iselda ay biglang nagbago. Nakakita na ako ng maraming simula at wakas ng mga bata. Bago pa man makapagtanong si Maria kung ano ang ibig niyang sabihin, si Dr. Iselda ay muling gumalaw, nag-iipon ng mga gamit. Bumalik siya na may tuwalya, mga damit na luma ngunit malinis at isang piraso ng sabon. Ang generator ay tumatakbo ng husto dahil sa bagyo. Saka lang napagtanto ni Maria kung gaano siya dapat kasuklam-suklam tingnan at naamoy. Hindi siya naghugas ng maayos mula pa noong umaga nang iwan niya ang bahay. Aalagaan ko ang bata, nag-alok si Doktor. Iselda, napapansin ang kanyang pag-aalinlangan. Matagal na, pero hindi ko pa rin nakakalimutan kung paano magkarga ng bata. Ang pagtitiwala sa kakaibang babaeng ito ay tila walang katuturan. Ngunit may isang bagay tungkol kay Dr. Iselda na nagbigay inspirasyon ng tiwala, kakayahan sa kanyang mga kilos. Ang pagiging direkta sa kanyang tingin ay nagsasabing nakakita na siya ng buhay at alam niya kung paano harapin ang mga paghihirap nito. Sampaguita ang pangalan niya, sabi ni Maria. Maingat na ibinibigay ang bata na ngayon ay kalmado sa bisig ni Dr. Iselda. Sampaguita, inulit ni Dr. Iselda nang malumanay, umupo sa upuan, nakakarinelang inalis ni Maria. Kumusta? Aking munting bulaklak. Ang pagligo ay parang isang himala. Ang mainit na tubig ay hindi lamang naghugas ng pisikal na dumi, kundi pati na rin ng bahagi ng emosyonal na bigat ng araw. Nang lumabas si Maria na nakasuot ng maluwag, ngunit napakalambot na damit na hiram, nakita niya si Dr. Iselda na mahinahong umaawit ng isang lumang folk song tungkol sa mga bundok at ilog para kay Sampaguita, isang kantang hindi pa naririnig ni Maria. May pagkain sa mesa, sabi ni Dr. Iselda nang hindi tumitingala. Hindi espesyal, sayote at kanin lang. Hindi napansin ni Maria kung gaano siya kagutom hanggang sa magsimula siyang kumain. Ang nakakabusog na sabaw ay tila mas masarap kaysa sa anumang natikman niya dati. Habang kumakain, mas masusing tiningnan ni Maria ang paligid ng bahay. Isang dingding ang ganap na natatakpan ng mga larawan. Karamihan ay si Dr. Iselda sa iba't ibang liblib na lugar. Laging mag-isa, madalas kasama ang mga kagamitang pang-agham. Sa mga larawan, mas bata siya, ngunit parehong nakatuon, parehong naroroon. Isang bagay pa ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na pinto na iba sa pinto ng banyo o marahil ay kwarto ni Dr. Iselda. Ito ay pininturahan ng asul at may nakasulat na kamay na tanda, Kuwarto ni Rosal. Bawal pumasok.
Sino si Rosal? Tanong ni Maria. Hindi mapigilan ang sarili. Napatigil ang kamay ni Dr. Iselda sa kalagitnaan ng kanyang paghahabi, tila naging datos ang kanyang boses. Hindi mo kailangang malaman, dagdag niya. Matutulog ka diyan, sa sofa, mamayang gabi. Ako ay mahimbing matulog, kaya tawagin mo ako kung may kailangan. Ang biglaang pagbabago ng paksa ay malinaw na ipinahihiwatig na si Rosal ay hindi dapat pag-usapan habang naghahanda si Doktor. Iselda para matulog, gumagalaw sa paligid ng bahay nang may kahusayan na sanay, huminto siya sa tabi ng pansamantalang kama ni Maria. Hanggang sa humupa ang bagyo, sabi niya, kahit na may pag-unawa sa kanyang tingin na nagpapahiwatig na ito ay magtatagal. Ayon sa forecast, aabutin ito ng 3 araw, marahil mas matagal pa. Salamat, muling sabi ni Maria. Tunay na nagpapasalamat sa kabila ng lahat ng kakaiba sa sitwasyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung hindi ka huminto. Bahagyang ngumiti ang ekspresyon ni Dr. Iselda. Matulog ka na, bata. Bukas ay panibagong araw. Nang humiga si Maria sa isang bagong kama, nakikinig sa mahinahong paghinga ni Sampaguita at ang ugong ng ulan sa labas, nagtaka siya kung anong pagbabago ng tadhana ang nagdala sa kanila dito. Ang araw ay nagsimula sa pagkawasak ng kanyang mundo, ngunit ngayon sila ay ligtas, mainit, at tila nakahanap ng tanging tao na sapat na kakaiba upang walang tanong na bigyan ng silungan ang isang batang ina na may sanggol sa gitna ng unos. Ang tingin ni Maria bago matulog ay muling gumala sa asul na pinto na may babala. Sino si Rosal? At bakit si Doktor? Iselda, isang babaeng malinaw na alam kung paano pangalagaan ang sanggol, ay nakatira ng mag-isa sa liblib na kagubatan ng Negros, napapalibutan ng mga sampol pang-agham at mga alaala. Ang mga araw ay naging linggo habang ang bagyo ay umuungal na ikinulong sila sa loob ng bahay. Ang kung ano ang tila pansamantalang kanlungan dahil sa pangangailangan ay naging isang bagay na mas malaki. Natutunan ni Maria na ang kaligtasan para kay Dr. Iselda ay nangangahulugan ng istruktura at responsibilidad. Hindi ako nagpapatakbo ng hotel, anunsyo ni Dr. Iselda sa 2 umaga, inaalok si Maria ng walis. Lahat ay nagtatrabaho dito. Sa kabila ng kanyang pagiging bastos, si Dr. Iselda ay naging isang napakabait na guro. Ipinakita niya kay Maria kung paano panatilihin ang apoy sa kalan, ipinaliwanag ang pagkakaiba ng mga uri ng panggatong. Ang narig ay nasusunog ng mabilis at mainit, maganda para sa pagsisimula. Ang mulave ay tumatagal ng mas matagal, nagbibigay ng pantay na init. Kailangan mo ng kombinasyon. Kapag hindi inaalagaan ni Maria si Sampaguita, tinulungan niya ang mga gawaing bahay. Natuklasan niya na ang kakaibang koleksyon ay may layunin. Ang mga bato ay mga sampol ng heolohiya. Ang mga tuyong halaman ay ginagamit para sa gamot at pananaliksik, at ang mga buto ay pag-aari ng mga hayop sa Pilipinas na pinag-aaralan ni Dr. Iselda sa loob ng maraming taon. Isa po kayong siyentipiko. Tanong ni Maria sa 3 araw nang itabi nila ang mga gulay mula sa bodega ni Dr. Iselda. Dati akong forest biology professor sa Silliman University, 20 taon na ang nakalipas. Nagretiro ng maaga para gawin ang sarili kong pananaliksik. Anong pananaliksik? Epekto ng klima sa ekosistema ng tropikal na kagubatan, mga pagbabago sa siklo ng halaman, migrasyon ng hayop. Itinuro ni Dr. Iselda ang lamesa ng trabaho. Idinodokumento ko ito sa loob ng 3 dekada. Ang mga pagbabagong dati ay tumatagal ng siglo, ay nangyayari na ngayon sa loob ng mga dekada. Walang gustong makinig noon, at ngayon nakikinig sila. Pero huli na. Inabot niya si Maria ng isa pang karot, mas manipis, mas mainam itong ituyo. Sa 4 na araw, tumunog ang satellite phone. Isang nakabibinging tunog sa katahimikan ng bahay. Sumagot si Dr. Iselda sa maiikling salita. Oo, hindi. At sa wakas ay maayos na tayo, Mang Nestor. Huwag mo munang ipanganib ang pagmamaneho.
Si Mang Nestor ay paminsan-minsang nagdadala ng mga supply. Malinaw pagkatapos ng pag-uusap, mabuting tao. Isa sa iilang tao na kaya kong tiisin ng higit sa 1 oras. Sinubukan ni Maria na tawagan ang kanyang kaibigang si Clara, ngunit pabago-bago ang koneksyon. Naalaman niya na sinabi ng kanyang mga magulang sa lahat na nag-aral siya sa isang espesyal na paaralan ang kanilang euphemism para alisin siya sa kanilang buhay. Noong ika-5 gabi, tumaas ang temperatura ng katawan ni Sampaguita. Nagpanik si Maria, ngunit nanatiling kalmado si Dr. Iselda. May lagnat ang bata, ganyan lumalaban ang katawan nila. Hindi kritikal, baka nag-adjust lang sa bagong kapaligiran. Naghanda siya ng mainit na paliguan para kay Sampaguita, nagdagdag ng isang bagay na mabango. Nakakatulong ito para magbukas ng daanan ng hangin. Sa umaga, bumaba ang temperatura. Nang ipahayag ni Maria ang kanyang pagtataka, nagkibit-balikat lang si Dr. Iselda. Gumagana ang natural na gamot. Kung alam mo lang kung paano ito gamitin, may lugar ang modernong medisina, pero ang tao ay nabuhay ng libu-libong taon bago ang antibiotics. Habang tumatagal, nagsimulang mapansin ni Maria ang mas kakaibang mga gawi ni Dr. Iselda. Nagsasalita siya sa mga halaman habang dinidiligan. Binabati ang bawat isa sa kanilang siyentipikong pangalan. At kung minsan ay nakikipag-usap ng buo. Binibigyan niya ng pangalan ang mga hayop na minsan ay lumalabas sa bintana. Tinawag niya ang musang arki na Stain at ang hornbill na arki. Minsan ang kanyang mga salita ay tila mga bugtong. Nang banggitin ni Maria na nakakaramdam siya ng pagkakulong dahil sa mga pangyayari, sumagot si Doktor. Iselda, ang kalayaan ay hindi ang kawalan ng mga pader, kundi ang lakas upang akyatin ang mga ito. At pagkatapos ay bumalik siya sa mga tala sa isa sa kanyang maraming diary. Kung wala siyang sinasabing malalim sa araw, sa gabi, minsan naririnig ni Maria si Doktor. Iselda na naglalakad sa paligid ng bahay, mahinang nagsasalita sa sarili o marahil sa isang taong siya lang ang nakakakita. Isang araw, natagpuan niya si Doktor. Iselda na nakaupo sa bintana bandang 3:00 ng madaling araw, pinapanood ang kalangitan na puno ng bituin at ang mga firefly na nagpapalamuti sa kadiliman ng berdeng at lila na liwanag. Ang liwanag ay nagsasalita ng marangal, sabi ni Dr. Iselda nang hindi lumingon. Nagsasalaysay ng mga kwento tungkol sa Sansinukob. Nakakalimutan lang natin kung paano makinig. Sa kabila ng kakaibang ito, o marahil dahil dito nagsimulang makaramdam si Maria ng mas matahimik sa presensya ni Dr. Iselda. Ang babae ay tiyak na hindi pangkaraniwan, ngunit matalino rin, bihasa, at sa kanyang masungit na paraan, mabait. Si Sampaguita ay tila umunlad sa ilalim ng kanilang pinagsamang pangangalaga, sa labas ng stress na nauugnay sa pangangailangang itago ang kanyang pag-iral at ang presyon ng bahay, si Maria ay naging isang mas relax na ina. Lumaki si Sampaguita, naging mas aktibo, at kahit na nagsimulang ngumiti kung ano ang tinukoy ni Dr. Iselda bilang social smile, hindi gas lang, iginiit ni Dr. Iselda nang imungkahi ni Maria na baka iyon lang ang dahilan ng ngiti ni Sampaguita. Nagre-react siya sa iyo, kinikilala ang tao. Sa ika-10 araw, sa wakas ay humupa ang bagyo. Ang sikat ng araw ay bumaha sa mga bintana, nagpapaliwanag sa mga partikulo ng alikabok at pinupuno ang bahay ng mainit na liwanag. Sa labas, nagsimulang humupa ang tubig at kumikinang ang kagubatan. Makakadaan na si Mang Nestor bukas, anunsyo ni Dr. Iselda. Sinusuri ang isang bagay sa weather radio. Magdadala siya ng supply at balita. Ang mga hindi nasasabing tanong ay nakabitin sa hangin. Ano ang mangyayari ngayon kay Maria? Humupa na ang bagyo. Nawala na ang agarang panganib. Ngunit wala pa rin siyang patutunguhan. Nang gabing iyon, habang natutulog si Sampaguita sa pinagandang kama mula sa kahon ni Dr. Iselda, naglakas loob si Maria na magtanong tungkol sa diary na napapansin niya.
Ang mga libro ay pumuno sa buong aparador, mga leather-bound volume na may mga petsa na sumasaklaw sa ilang dekada. Mga tala ng pananaliksik ni inay, sabi ni Dr. Iselda, bahagyang tumango habang naghahablon ng makulay na sinulid. Mga obserbasyon, pag-iisip, datos. Dinodokumento ko ang bawat pattern ng panahon, siklo ng paglaki ng halaman at paglitaw ng hayop sa lupang ito mula pa noong 1983. Maaari ko bang makita? Maaari ko bang makita ang isa sa mga ito? Natigilan ang mga karayom. Pagkatapos, sa isang mabagal na tango, sinabi niya, ang mga kulay berde ay purong siyentipiko, ang mga kulay kape ay personal, manatili ka sa mga berde. Ang diary na pinili ni Maria ay puno ng malinis na sulat kamay ni Dr. Iselda, detalyadong mga guhit ng halaman, mga chart ng temperatura at pag-ulan, mga obserbasyong napakadetalyado na halos nagiging tula. Kamangha-mangha, sabi ni Maria ng tapat. Dapat itong ilathala ni inay. Umungol si Dr. Iselda, ginagawa ko na iyan sa loob ng maraming taon. Mga akademikong journal, mga gawaing pananaliksik. Pagkatapos ay huminto siya. Bakit? Pagod na ako sa mga komite, mga review, at mga intriga ng universidad. Ang agham ay hindi dapat tungkol sa kung sino ang nakalista sa artikulo o kung sino ang makakakuha ng pondo. Dapat ito tungkol sa katotohanan. Nagpatuloy siya sa paghahabi. Ang mga karayom ay tumitik sa isang ritmikong tunog. Wala akong iniuulat dito, malinis ang aking pananaliksik. Ibinilog ni Maria ang ilang pahina pa, huminto sa isang detalyadong larawan ni Sampaguita. Maganda ito. Hindi ko alam na ang mga siyentipiko ay marunong gumuhit ng ganito. Noong araw, lahat ng siyentipiko ay artista din, si Da Vinci, Humboldt, Darwin. Sila ay nagmamasid at lumilikha. Ang modernong espesyalisasyon ay nagpapaalala sa atin na ang sining at agham ay iba lamang na paraan upang makita ang iisang mundo. Nang ibalik ni Maria ang diary na may balat, ang kanyang tingin ay muling gumala sa asul na pinto. Sa loob ng 10 araw, sinuri niya ang bawat sulok ng bahay, maliban sa kung ano ang nakatago sa likuran nito. Ang tanda na bawal pumasok ay nagpapalayo sa kanya, ngunit ang kuryosidad ay lumalaki araw-araw. Dr. Iselda, sinimulan niya ng maingat. Alam kong hindi ko dapat ipagsama, pero ang kwartong iyon, ang kwarto ni Rosal, si Rosal ay anak ninyo. Ang temperatura sa bahay ay tila bumaba ng 10 degree. Namatay ang kamay ni Dr. Iselda sa gitna ng paghahabi. Ang kanyang mukha ay naging matigas na parang bato. Totoo? Sabi niya, at ang kanyang boses ay tila mapanganib na kalmado. Hindi mo negosyo iyan. Tumayo siya ng biglaan, inilapag ang kanyang ginagawa. Maaga akong natutulog. Tiyakin mong sarado ang kalan bago ka matulog. Ang pinto ng kwarto ni Dr. Iselda ay nagsara nang may katapusan, iniiwan si Maria na nag-iisa sa kanyang pagsisisi. Kinabukasan, nanatiling tensyonado ang kapaligiran. Si Dr. Iselda ay magalang, ngunit nagpapanatili ng distansya, nakatuon sa paghahanda para sa pagdating ni Mang Nestor. Sinubukan ni Maria na tumulong, aliwin si Sampaguita at lumayo sa daanan. Sa halos kalagitnaan ng umaga, narinig nila ang tunog ng makina. Sa bintana, nakita ni Maria ang isang motorboat na humihila ng maliit na slide na may supply. Ang nagpapatakbo nito ay isang lalaking may makapal na kasuotan. Si Mang Nestor ay hindi pala tulad ng inaasahan niya. Siya ay isang katutubong Dayak na nasa edad 50, na may mga kulubot ng tawa sa paligid ng kanyang mga mata at isang kalmadong saloobin na tila nagbabalanse sa pagiging matalas ni Dr. Iselda. Kaya, ikaw ang bisita na sinabi ni Dr. Iselda, sabi niya. Ang kanyang malalim na boses ay mainit habang tinatanggal niya ang kanyang guwantes para magbigay ng pagbati. Mang Nestor, nagtuturo ako sa bayan kapag hindi ako nagdadala ng supply sa hermit sa kagubatan. Sino ang tinutukoy mong hermit? Unggol ni Dr. Iselda, ngunit walang tunay na galit. Nagdala ka ba ng kape?
1 kilo ng dark roast, at isang bagay na magugustuhan mo. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang malambot na maliit na puting teddy bear para sa aking apo, si Sampaguita, na nakaupo sa isang sling na ginawa ni Dr. Iselda ay tumingin sa laruan ng may interes. Maganda ang panlasa ng asawa mo, sabi ni Maria ng taos puso na napahiyaw. Salamat. Habang ibinababa nila ang mga supply, si Mang Nestor at Dr. Iselda ay nalubog sa isang pamilyar na ritual, gumagalaw sa paligid ng isa't isa na may kaginhawaan ng matagal nang magkakilala, nakikipag-usap sa kalahating salita at mga tingin ng pag-unawa. Pagkatapos, sa harap ng isang tasa ng mainit na kape ng Visayas na sinabi ni Dr. Iselda na halos katanggap-tanggap, nagbahagi si Mang Nestor ng balita mula sa bayan. Ang kanilang pinakamalakas na bagyo sa loob ng maraming taon ay nagdulot ng power outage at pinsala. 1 linggo ang sarado ang paaralan. Ang barangay hall ay ginagamit pa rin bilang evacuation center para sa mga walang kuryente. Binanggit niya na maingat niyang inoobserbahan si Maria. May pagpipilian sina Maria at Sampaguita kung gusto nilang umalis. Bago pa man makasagot si Maria, biglang sumingit si Dr. Iselda. Ang babaeng ito at ang kanyang anak ay mananatili rito hanggang sa magdesisyon sila kung ano ang susunod na gagawin. Hindi niya kailangan ng evacuation center at mga social worker na nakikialam sa kanyang mga usapin. Itinaas ni Mang Nestor ang kanyang kilay. Napaka mapagbigay mo, Dr. Iselda. Praktikal lang, sagot niya. May lugar ako. Tinutulungan niya ang mga gawaing bahay. Walang problema sa bata. Isang alon ng ginhawa ang dumaloy kay Maria, ngunit halos agad itong napalitan ng kawalan ng katiyakan. Nag-aalok si Dr. Iselda ng silungan, ngunit ito ba ang pinakamahusay para kay Sampaguita? Ang pamumuhay sa liblib na lugar kasama ang isang eksentrikong matandang babae ay hindi ang pinakamatatag na kapaligiran para sa isang sanggol. Gayunpaman, sa loob ng 10 araw na ito, umunlad si Sampaguita. Natuto si Maria ng mas maraming praktikal na bagay tungkol sa pangangalaga sa bata mula kay Dr. Iselda, kaysa sa lahat ng lihim na libro na nabasa niya para sa mga magulang. At sa likod ng magaspang na panlabas ni Dr. Iselda ay mayroong tunay na kabaitan. Kung sigurado kayong hindi kami nagiging pabigat, sinimulan ni Maria ng maingat. Kami ay lubos na magpapasalamat na manatili muna hanggang sa makagawa ako ng tamang plano. Tumango si Dr. Iselda na para bang tapos na ang problema. Pinanood ni Mang Nestor ang dialogo na ito ng mabuti. Bago umalis, dinala niya si Maria sa gilid. Habang si Dr. Iselda ay nag-aayos ng mga supply, bihira hayaan ni Dr. Iselda na may pumasok sa kanyang buhay, sabi niya ng mahina. Kaya nakakakita siya ng isang bagay sa iyo at sa iyong anak. Bahagyang ngumiti siya. Mabait siya sa iyo, kahit masungit siya. Nakuha niya iyon dahil dumanas siya ng kanilang pagsubok. Ginawa siyang matigas, ngunit sa sarili niyang paraan, mapagmahal. Ang kanyang tingin ay gumala sa misteryosong asul na pinto, pagkatapos ay bumalik kay Maria. Maging matiyaga ka sa kanya. May matandang sugat doon. Pagkaalis ni Mang Nestor, na nangako na babalik sa loob ng 2 linggo. Ang buhay sa bahay ay bumalik sa normal na takbo, ngunit may maliliit na pagbabago. Nagsimulang magturo si Dr. Iselda kay Maria nang higit pa sa kung paano makayanan ang pang-araw-araw na buhay, kundi pati na rin ang pangmatagalang kasanayan sa kaligtasan. Ang kaalaman ay ang tanging bagay na hindi nila maaalis sa iyo, sabi niya. Ipinakita kung paano tukuyin ang mga nakakain na halaman gamit ang manubro ng sanggunian. Pera, bahay, relasyon lahat ay maaaring mawala. Ngunit kung ano ang nasa iyong isip ay mananatili sa iyo. Sa pagdating ng Disyembre at papalapit na Pasko, napagtanto ni Maria ang isang bagay na hindi inaasahan. Nagsimula niyang ituring ang bahay na ito bilang tahanan. Na-miss niya ang ilang ginhawa ng kanyang dating buhay,
ngunit hindi ang patuloy na tensyon ng pakiramdam na kailangan niyang magsinungaling para sa reputasyon ng kanyang mga magulang. Dito, walang pagkukunwari. Ang matandang babae ay walang pakialam sa panlabas, nakinang at katayuan sa lipunan. Pinahahalagahan niya ang tiwala, katapatan, at pagiging direkta. Kung nagkamali si Maria, ipapakita ito ni Dr. Iselda at ipapakita kung paano itama. Kung may nagawa siyang tama, itatala niya ito sa isang tango o isang maikling, sapat na iyan. Ito ay hindi tradisyonal, hindi katulad ng anumang buhay na inisip ni Maria para sa kanyang sarili at kay Sampaguita. Ngunit sa mga gabi, kung kailan ang kalangitan ay puno ng mga bituin at ang mga firefly ay sumasayaw sa labas ng bintana at sa loob ng mainit na bahay si Sampaguita ay natutulog ng mahimbing sa kanyang pinagandang higaan. Kapag si Dr. Iselda ay nagkuwento tungkol sa kanyang mga ekspedisyon sa pananaliksik sa kagubatan, nakaramdam si Maria ng isang bagay na bihirang maramdaman dati, kapayapaan. Gayunpaman, sa gitna ng lumalagong kaginhawaan na ito, nanatili ang tanong, kuwarto ni Rosal? Sino siya? Ano ang nangyari? At bakit si Dr. Iselda? Isang babaeng malinaw na alam kung paano pangalagaan ang sanggol ay nakatira ng mag-isa sa liblib na lugar ng Negros, napapalibutan ng mga scientific sample at mga alaala. Lumalakas ang tag-ulan, binabago ang tanawin sa isang masaganang berdeng mundo. Sa loob ng bahay, ang buhay ay dumadaloy sa isang komportableng ritmo. Ang 15 kaarawan ni Maria ay lumipas ng walang selebrasyon. Tanging isang simpleng kikna sa kung paano man ay nakuha ni Dr. Iselda at isang postcard mula kay Sampaguita na may munting tatak ng paa nito. Si Mang Nestor ay regular na bumibisita, nagdadala ng supply at balita. Minsan siya ay nananatili para sa hapunan, nagkukuwento tungkol sa paaralan kung saan niya itinuturo ang kasaysayan at tradisyonal na kaalaman. Sa pamamagitan niya, nagsimulang matuto si Maria tungkol sa lokal na komunidad ng higit pa kaysa sa alam niya sa kanyang dating saradong buhay. May magandang programa ang paaralan para sa mga batang ina, banggit niya isang gabi. May ilang estudyante na nagpapatuloy ng pag-aaral habang nagpapalaki ng bata. Mas mabilis na tumibok ang puso ni Maria. Dati siyang magaling na estudyante, nangangarap magkolehiyo, ngunit lahat ay tila naglaho pagkatapos ng positibong pregnancy test. Paano yun posible? Tanong niya nang may gulat. Hindi ako basta-basta makakapasok sa bagong paaralan kasama ang isang bata at walang guardian. Nagpalitan ng tingin sina Mang Nestor at Dr. Iselda. Isang tingin na hindi mabasa ni Maria. May paraan, sabi ni Mang Nestor ng maingat. Kung interesado ka, ang usapan ay lumipat sa ibang bagay. Ngunit ang binhi ay naitanim na. Marahil ay hindi pa tapos ang kanyang pag-aaral. Ang Enero ay nagdala ng pinakamalakas na pag-ulan. Nahirapan ang generator na makayanan ito at patuloy itong sinusuri ni Dr. Iselda habang gumagawa ng maliliit na pag-aayos. Matandang hayop, bulong niya sa makina nang may hindi inaasahang lambing. Kaya mo pa ng ilang linggo. Ngunit sa isang napakalamig na gabi, nang bumaba ng husto ang temperatura, nangyari ang hindi maiiwasan. Ang generator ay umubo at namatay na may huling hininga. Sumpa, sabi ni Dr. Iselda ng kalmado. Alam kong mangyayari ito. Mabilis na lumamig ang bahay. Ang wood stove ay nagpapainit lamang sa pangunahing silid. Ang mga silid tulugan ay naging hindi magagamit. Ngayong gabi, lahat tayo ay matutulog malapit sa kalan. Nagpasya si Dr. Iselda na ihatid ang mga kutson. Ang init ng katawan at ang apoy ay magtatagal hanggang umaga. Pagkatapos ay aayusin ko ito. Habang naghahanda sila para sa malamig na gabi, pinapahanap ni Dr. Iselda si Maria ng mga dagdag na kumot. Tingnan mo ang kahon sa aking kama at ang aparador sa banyo. Si Sampaguita ay nakabalot sa isang pugad ng mga kumot malapit sa kalan sa kaligtasan. Naghanap si Maria
ng pangpainit. Ang kahon ay puno ng mga makakapal na kumot na dinala niya sa pangunahing silid. Sa banyo, mga tuwalya lang ang nakita. Desperado at nararamdaman kung paanong ang lamig ay tumatagos sa kanyang balat, naalala ni Maria ang kahon sa kwarto ni Dr. Iselda na hindi pa niya nasusuri. Sa loob ay may mga wool blankets at ilang iba pang gamit. Isang leather-bound book na iba sa diary ni Dr. Iselda. Nang ilipat niya ito para kunin ang kumot, nahulog ang libro na nagbunyag ng isang lihim na kompartimento. Sa loob ay may susi, maliit na tansong susi na may asul na laso. Natigilan si Maria, mabilis ang tibok ng puso. Alam niya nang hindi nagtatanong kung anong pinto ang kanyang binuksan. Dapat sana ay kinuha na lang niya ang kumot at isinara ang kahon. Dapat sana ay iginalang niya ang pribadong espasyo ni Dr. Iselda, ang malinaw na mga hangganan niya. Ngunit ang misteryo ng kuwarto ni Rosal ay lumaki sa kanyang isip sa loob ng ilang buwan. Ngayon, hawak ang susi, tinalo ng kuryosidad ang pag-iingat. Kinuha ang susi at ang kumot, bumalik siya sa pangunahing silid. Ang likod ni Dr. Iselda ay nakatalikod sa kanya, abala sa kalan, nagtatambak ng panggatong para sa pangmatagalang pagkasunog. Nahanap ko ito sa kahon, sabi ni Maria. Inilapag ang kumot. Titingnan ko kung may iba pa sa bodega. Ang bodega ay katabi ng kwarto ni Rosal, isang komportableng dahilan. Hawak ang nanginginig na flashlight, si Maria ay gumalaw sa pasilyo. Ang asul na pinto ay tila kumikinang sa sinag ng liwanag. Ang tanda ng bawal pumasok ay nakatitig sa kanya nang may pagtuligsa. Bumagal siya. Ang susi ay nanginginig habang iniikot ang kandado. Mali ito. Ito ay pagtataksil sa tiwala. Ngunit ang susi ay umikot ng maayos, na parabang ang kandado ay nalangisan kahit may pagbabawal. Ang pinto ay bumukas nang may mahinang unggol. Ang sinag ng flashlight ay gumala sa maliit na silid at napatigil ang hininga ni Maria. Ito ay isang nursery na napreserba ng perpekto na parabang nagyelo sa oras. Mga dilaw na dingding na may pininturahan ng kamay na mga hayop sa gubat. Isang crib na kahoy sa ilalim ng kumot na may kulay rosas, napapalibutan ng malalambot na manika. Isang duyan na may gansilyong kumot. Mga estante na puno ng mga aklat pambata mula dekada 80. Isang changing table na may nakatuping diapers at mga damit na naninilaw. Ang oras ay huminto dito, ilang dekada na ang nakalipas. Sa ibabaw ng dresser, isang pilak na picture frame ang kumikinang sa liwanag ng flashlight. Lumapit si Maria. Larawan ng isang batang babae, mga 30 taong gulang na may bagong silang na sanggol sa kanyang mga bisig. Bagaman pagod, ang kanyang mukha ay kumikinang sa kagalakan na hindi pa nakita ni Maria kay Dr. Iselda ngayon. Rosal, bulong niya. Sa wakas ay naintindihan niya. Oo, Rosal. Biglang lumingon si Maria. Halos mahulog ang flashlight. Nakatayo si Dr. Iselda sa pasukan ng pinto. Ang kanyang mukha sa dilim ay hindi mabasa. Naghanda si Maria na harapin ang galit, ang puot sa paglusob. Ngunit sa mukha ni Dr. Iselda ay mayroong isang bagay na mas masahol pa, isang malalim na kalungkutan na tumagos sa buto. Labis akong nagsisisi, sinimulan ni Maria. Itinaas ni Dr. Iselda ang kanyang kamay. Nangyari na. Pumasok siya sa silid na parabang sa isang banal na lugar. Ang kanyang mga daliri ay gumala sa railing ng crib. Inayos ang kumot ng teddy bear, automatikong kilos na nagsasalita ng libu-libong pagbisita na tulad nito. May anak kang babae, sabi ni Maria, nang mahina. Tumango si Dr. Iselda, kinuha ang larawan. Rosal de la Cruz. Ipinanganak noong Hulyo 14, 1986, 3 oras na pagkontraksyon, eksaktong 3.2 kilogram. Ang kanyang boses ay naging malayo. Mayroon siyang mga matako, pero ang ngiti ng ama niya, kahit hindi niya ito nakita kailanman. Talagang nagsisisi ako, ulit ni Maria. Nararamdaman na walang silbi ang mga salita. Hindi ako dapat pumasok dito. Napabuntong hininga si Dr. Iselda, bumaba sa duyan. Ang bigat ng alaala
ay tila nagpabigat sa kanya sa upuan, ngunit marahil ay dumating na ang oras. Ang mga lihim ay may paraan upang lumitaw tulad ng mga bula sa ilalim ng yelo. Sa pangunahing silid, si Sampaguita ay naglabas ng mahinang ungol. Lumingon si Maria, napunit sa pagitan ng kanyang anak at ng kwento ni Dr. Iselda. "Umalis ka," sabi ni Dr. Iselda. "Suriin mo siya, lalabas ako agad." Si Sampaguita ay natutulog ng mahimbing, hindi namamalayan ang drama ng mga matatanda. Inayos ni Maria ang kumot, nagtapon ng ilang kahoy sa kalan at naghintay. Lumabas si Dr. Iselda, ilang minuto ang lumipas, nagdadala ng larawan. Siya ay mukhang mas matanda kaysa dati. Ako ay 34 taong gulang, sinimulan niya nang walang pagpapaligoy-ligoy. Nagsisimula ako nang walang pag-aalangan. Isang nangangako na karera sa akademya, posisyon sa universidad. Nag-aral akong ekosistemang tropikal na kagubatan. Noong tag-araw, field research. Noong tag-ulan, nagtuturo at naglalathala. Ang kanyang boses ay pantay na, para bang nagbabasa siya ng entry sa diary. Hindi ako nag-asawa at hindi ko sinubukan, pero gusto ko ng anak. Noong dekada 90, ang pagiging isang single mother na pinili ay hindi katanggap-tanggap. Lalo na sa akademya, ang mga babae ay nakikipaglaban pa rin upang tratuhin bilang mga siyentipiko. Ang isang bata na walang asawa ay nangangahulugan ng katapusan ng karera. "At ano ang ginawa mo?" tanong ni Maria ng mahina. "Mayroon akong isang napakatalinong kasamahan na botanist, isang matalik na kaibigan. May kasunduan kami." Tumakbo ang kanyang daliri sa frame. Nang mabuntis ako, sinabi niya na hindi siya makikilahok. "Ayos lang iyon sa akin." Hindi ko sinabi sa sinuman sa universidad kung sino ang ama. Nagsusuot ng maluluwag na damit, nagpaplano ng fieldwork sa pagtatapos ng pagbubuntis. Sa ikasiyam na buwan, nagpasyang mag-sabbatical ako, sabi niya, para magsulat ng libro. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa frame. "Pumunta ako rito, ang bahay na ito ay pag-aari ng aking lolo. Inayos ko ito at inihanda ang silid ng bata. Binabasa ang lahat ng libro tungkol sa panganganak at pagkatapos ay nanginginig ang kanyang boses." Noong isang gabi ng Hulyo, sa kabila ng panahon, si Rosal ay ipinanganak sa mundong ito. Iniluwal ko siya dito, mag-isa. Tumango si Dr. Iselda. "Hindi iyon ang pinakamatalinong desisyon. Kung titingnan sa likod, ako ay matigas ang ulo, sigurado na kaya kong gawin ang lahat ng mag-isa." Isang anino ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Pinatunayan niya akong mali mula sa unang pagkirot ng paghilab. Tinuruan niya ako na ang ilang kapangyarihan ng kalikasan ay hindi malalabanan, dapat lang sumuko. Ang kalan ay umingit, nagtapon ng mga sparks at siminea. Sa labas, ang ugong ng hangin ay lumilikha ng kakila-kilabot na background para sa pagbubunyag ng matagal nang nakatagong sakit. "Bata, nagkaroon tayo ng 3 magagandang taon," patuloy ni Dr. Iselda. "Nakuha ko ang trabaho sa isang maliit na kolehiyo kung saan hindi sila nagtatanong ng mga hindi kinakailangang tanong. Nakatira kami sa bayan tuwing weekday at narito tuwing weekend." Si Rosal ay umunlad. Nagsasalita ng buong pangungusap bago mag-10 taong gulang. Alam ang pangalan ng 10 halaman sa kagubatan, nakikilala ang mga tunog ng ibon. Nanginginig ang kanyang boses. Huminga siya ng malalim. Noong tag-ulan, nang siya ay 3 taong gulang, dumating kami dito para sa Pasko. Isang malaking bagyo ang sumalakay, katulad ng nagdala sa iyo sa aking pintuan. Nagkaroon si Rosal ng ubo na mabilis na lumala. Sa ikalawang araw, tumaas ng mataas ang kanyang temperatura. Sinubukan ko ang lahat, malamig na paliguan, mga herbal remedy, mga gamot mula sa first aid kit. Naramdaman ni Maria ang lamig na walang kinalaman sa sirang generator. Tinitigan niya si Sampaguita na natutulog ng mahimbing. Hindi niya maisip ang bangungot na naranasan ni Dr. Iselda. Hindi gumagana ang telepono, baha ang mga daanan. Sa ikatlong araw, nahihirapan na siyang huminga. Ang tingin ni Dr. Iselda
ay naging malabo, hiwalay. Binalot ko siya sa kumot at sinubukang pumunta sa bayan. Nakalakbay kami ng 8 kilometro bago naipit ang truck sa putik. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat, puno ng kapaitan ng hindi maisip na pagkawala. Namatay siya sa aking mga bisig. Ang tulong ay dumating datan oras na huli. Hindi napigilan ni Maria ang kanyang luha. Iniisip niya si Sampaguita, ang marupok na buhay, kung paano madaling mag-iba ang kanilang kuwento kung hindi nagmaneho si Dr. Iselda sa hintayan na iyon. Labis akong nagsisisi, bulong niya. Ang opisyal na dahilan ay pneumonia na pinalala ng hindi natukoy na congenital heart defect. Patuloy ni Dr. Iselda, ang kanyang boses ay naging klinikal na patag. Para bang ang tanging paraan upang ikuwento ang kasaysayang ito ay ang lumayo sa emosyon. Sabi ng mga doktor, kailangan niya ng espesyal na pangangalaga kahit na nakarating kami sa ospital sa oras. Hindi ko kasalanan iyon, sabi niya, tinitigan ang larawan sa kanyang kamay. Pero ito ang pagiging matigas ng ulo ko. Ang pangangailangan kong patunayan na kaya kong gawin ang lahat ng mag-isa. Inubos nito ang buhay ng aking anak. Hindi, mariing sabi ni Maria. Hindi mo malalaman ang tungkol sa puso niya. Ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Totoo ba iyon? Ang tingin ni Dr. Iselda ay tumagos. Pinili ko ang pag-iisa dahil mas madali ito kaysa tiisin ang paghatol. Inilagay ko ang pagmamataas sa itaas ng common sense. Akala ko mas matalino ako kaysa sa lahat. Umiling siya. Pagkatapos ng pagkamatay ni Rosal, umalis ako sa aking karera sa pananaliksik, lahat ay nakalak dito. Iningatan ko ang kanyang silid kung ano ito noong araw na umalis kami patungo sa ospital. Sa loob ng maraming taon, halos wala akong nakikita o nakakausap kaninuman. Ano ang nagbago? Tanong ni Maria. Panahon, sagot ni Dr. Iselda ng simple. At si Mang Nestor, ang kanyang pamilya ay naninirahan sa lugar na ito sa loob ng ilang henerasyon. Nagsimula siyang magdala ng supply matapos niyang matagpuan ako noong isang tag-ulan na halos mamamatay na sa gutom, hindi niya ako hinayaang tuluyang mawala. Sa wakas ay bumalik ako sa pananaliksik sa sarili kong mga tuntunin sa labas ng sistemang akademiko. Nakahanap ako ng layunin sa pagdodokumento ng mga pagbabago sa lupain na ito. Maingat niyang inilagay ang larawan sa mesa sa tabi ng pansamantalang kama. Pero hindi ko hinayaan na may pumasok sa kuwarto ni Rosal, hindi ko binanggit ang pangalan niya ng malakas. Hanggang ngayong gabi, Maria. Maingat na inabot ni Maria ang kamay ni Dr. Iselda. Sa kanyang pagtataka, hindi umatras si Dr. Iselda. Baka siya ang nagpadala sa amin sa iyo. Iminungkahi ni Maria ng mahina. Baka ito ay itinakda na mahanap natin ang isa't isa. Sa sandali, ang siyentipikong pag-aalinlangan ni Dr. Iselda ay nagkakasalungat sa isang bagay na tila pag-asa. Hindi ako naniniwala sa ganyang mga bagay, sabi niya. Pero walang paniniwala sa kanyang boses. Bakit mo kami tinulungan noong gabing iyon? Iginiit ni Maria. Pwede kang dumaan. Nag-isip ng matagal si Dr. Iselda. Nang makita kita sa gitna ng ulan kasama si Sampaguita sa iyong kandungan, parang nakita ko ang sarili ko noon at iba pang oras. Isang batang babae na may bata na humaharap sa isang imposibleng sitwasyon. Bahagyang itinaas niya ang kanyang balikat. Hindi ko na iligtas ang aking anak, pero baka pinadala ka niya sa akin upang matulungan kong iligtas ang iyong anak. Ang pag-amin na ito ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila marupok at malalim. Sa sandaling iyon, gumalaw si Sampaguita, naglabas ng mahinang tunog na nangangahulugang malapit na siyang magising, gutom at humihingi ng atensyon. Paiinitin ko ang bote, sabi ni Dr. Iselda. Bumangon ng may hindi inaasahang sigla. Ang sandali ng kahinaan ay lumipas na, ngunit may isang bagay sa pagitan nila ang nagbago magpakailanman. Nang sila ay magpahinga para sa gabi sa paligid ng kalan, si Sampaguita na napakain at nasisiyahan na sa pagitan nila, si Maria ay nakaramdam ng kakaibang pakiramdam tungkol sa katotohanan. Sila ay isang hindi malamang na trio, isang batang ina,
isang nagdadalamhating siyentipiko at isang sanggol na ipinanganak sa kawalang katiyakan. Ngunit natagpuan nila ang isa't isa. Ano ngayon? Tanong ni Maria sa halos ganap na kadiliman. Ang tanong na iyon ay sumasaklaw sa higit pa sa agarang plano. Bukas, aayusin ko ang generator, sagot ni Dr. Iselda ng praktikal. Huminto siya sandali, nag-iisip. At pagkatapos noon, gagawa tayo ng mas mahusay na mga pagpipilian kaysa sa ginawa ko noon. Hindi ito pangako. Ngunit nang si Maria ay nainitan ng apoy at ng presensya ng dalawang nilalang na ito na naging kanyang hindi inaasahang pamilya, nagsimulang lumubog sa panaginip. Nakaramdam siya ng isang bagay na hindi niya naranasan mula noong araw na nalaman niya ang tungkol sa pagbubuntis pag-asa. Sa labas, ang kalangitan ay puno ng bituin at ang mga firefly ay sumasayaw sa kadiliman ng berde at lila na liwanag sa ibabaw ng bahay kung saan ang tatlong kaluluwa, isa bata, isa matanda at isa bago ay nagsisimulang makahanap ng isa't isa sa kabila ng lahat. Ang tag-araw ay unti-unting dumating sa Negros. Ang baha ay humupa, nagpapakita ng lupa na nakatago sa loob ng maraming buwan. Ang mga araw ay naging mas mahaba. Ang sikat ng araw ay umabot hanggang gabi. Bumalik ang mga ibon mula sa timog, pinupuno ang kagubatan ng kanilang huni. Sa loob ng isang buwan matapos mabunyag ang tungkol kay Rosal, ang banayad ngunit makabuluhang pagbabago ay nagpabago sa bahay at sa mga nakatira dito. Inayos ni Dr. Iselda ang generator tulad ng ipinangako at pagkatapos ay abala sa mas hindi inaasahang pagbabago. Kung mananatili ka hanggang tag-araw, Maria, anunsyo niya isang umaga noong Marso, kailangan natin ng disenteng kondisyon. Si Maria, na nagpapasuso kay Sampaguita sa mesa, ay tumingala ng may pagtataka. Hindi ko gustong maging pabigat pa kay inay. Kinawayan ni Dr. Iselda ang kanyang kamay. Ang kahon ay pansamantalang daan, hindi angkop para sa lumalaking bata. Nagsindi siya ng isang claim ng papel mula sa tunay na crib sa mesa. Mayroon akong kahoy. Dadalhin ni Mang Nestor ang mga nawawalang kagamitan. Ang sinimulan bilang isang proyekto ng crib ay lumago sa isang malaking pagsasaayos. Ang kama ni Maria ay pinalitan ng isang tunay na kama. Ang sulok ng pangunahing silid ay naging lugar laruan ni Sampaguita na may handmade rug para sa pagpapaunlad ng motor skills. Pinasisigla ang pag-unlad ng kognitibo ayon kay Dr. Iselda. Ngunit ang pinakamahalaga, ang pinto ng kuwarto ni Rosal ay nananatiling bukas. Hindi winasak ni Dr. Iselda ang silid ng bata na umiiral pa, ngunit hindi na niya ito tinatrato bilang isang selyadong santuwaryo. Minsan, nakikita ni Maria siyang nakaupo sa duyan na may mga laruan ni Rosal sa kamay. Hindi na may nakakasirang kalungkutan tulad ng dati, kundi may isang bagay na katulad ng matamis na alaala. Sa taong ito ay magiging 35 na siya, komento ni Dr. Iselda. Sino kaya siya magiging isang siyentipiko o isang bagay na ganap na naiiba? Sabihin mo sa akin tungkol sa kanya, hiling ni Maria. Anong uri siya? At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, nagsimulang magbahagi si Dr. Iselda ng mga kwento. Unang hakbang, paboritong libro. Ang ugali ng pag-uuri ng mga pinecone ayon sa laki. Ang mga kwento ay tila nagdala kay Rosal pabalik sa isang buhay na mundo. Binago siya mula sa isang nagyelong alaala tungo sa isang minamahal na anak. Sa pagbangon ng kalikasan, bumangon din ang pag-iisip ni Maria tungkol sa hinaharap, ang pamumuhay kay Dr. Iselda ay isang pangangailangan noong tag-ulan, ngunit ang tag-araw ay nagdala ng mga bagong pagkakataon at responsibilidad. Si Sampaguita ay mabilis na lumaki upang maging mausisa. Malapit na siyang mangailangan ng socialization, check-up, paaralan. Isang hindi inaasahang kakampi sa pagpaplano ay si Mang Nestor. Sa kanyang mga pagbisita, hindi lamang siya nagdadala ng supply, kundi pati na rin ng impormasyon. Magsisimula ang spring semester sa loob ng 2 linggo, sabi niya noong Abril. Kung gusto mo, maaari mong tapusin ang pag-aaral. Bahagi online, bahagi face-to-face, maihahatid kita
Posible ba iyon? Wala akong mga dokumento. Ibig kong sabihin, bureaucracy. Aayusin ko iyon. Nagtuturo ako doon sa loob ng 20 taon at may impluensya ako. At si Sampaguita, ano ang gagawin ko sa kanya kapag nasa klase ako? Tinitigan ni Mang Nestor si Dr. Iselda na nagpapanggap na hindi nakikinig habang pinupunan ang diary. Sa tingin ko mayroon ka ng volunteer caregiver. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog si Sampaguita, ipinahayag ni Maria ang planong ito kay Dr. Iselda. Naghintay siya ng pagtanggi. Sa halip, narinig niya, oras na para isipin ang edukasyon. Ang mga bata ay nangangailangan din ng kaalaman. Talagang handa ka bang alagaan si Sampaguita habang nasa paaralan ako? Sa wakas ay tumingala si Dr. Iselda. Pinanood na kita sa loob ng ilang buwan, Maria. Mabuti kang ina, maalalahanin, matiyaga, pero matalino ka ring napatigil sa pag-aaral, nasasayang. Iyon marahil ang unang tuwirang papuri mula kay Dr. Iselda. Pinalitan ng praktikal na mga katanungan ang pagmamalaki. Pero napakaraming paghihirap, walang guardianship, health insurance para kay Sampaguita, kahit ang aking birth certificate iwinasiwas ni Dr. Iselda ang kanyang kamay. Maaaring ayusin ang mga dokumento sa tamang paraan. Ang tamang paraan ay tila mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Sa tulong ni Mang Nestor, nakahanap si Dr. Iselda ng abogado sa batas ng pamilya sa bayan. Pagkatapos ng konsultasyon, isang plano ang lumitaw. Kailangang ayusin ang guardianship. Ipinaliwanag ng abogado, ikaw ay 18 na, Maria, kaya independent ka na. Pero ang adult guardian ay magpapadali sa pagpaparehistro sa paaralan. Sa ikinagulat ni Maria, agad na nag-alok si Dr. Iselda, maaari akong maging guardian mo pansamantala o permanente. Alin ang mas mabuti? Ang proseso ay nangangailangan ng mga dokumento, birth certificate, mga talaan ng paaralan, kumpirmasyon ng tirahan. Ang ilan ay nakuha ng opisyal. Para sa iba, kailangan ng pagkamalikhain, kabilang ang paglalakbay sa lumang bahay ni Maria habang ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho. Nakatayo sa pasukan ng bahay kung saan siya lumaki, gamit ang susi na nakatago pa rin sa ilalim ng peking bato. Si Maria ay nakaramdam, tulad ng isang magnanakaw sa sarili niyang nakaraan. Ang bahay ay tila mas maliit kaysa sa kanyang naaalala. Ang loob ay mas malamig kaysa komportable. Mabilis niyang kinuha ang mga dokumento, birth certificate mula sa lumang lamesa, mga talaan ng paaralan, album para kay Sampaguita. Habang umaalis, nakita niya sa itaas ng fireplace ang isang larawan ng pamilya na may nakagupit na mukha na para bang hindi siya kailanman umiral. Ang sakit mula dito ay tila mas matalim kaysa sa inaasahan niya. Sa isang impulsive na kilos, iniwan niya ang ultrasound picture ni Sampaguita sa fireplace na palagi niyang dala sa kanyang pitaka sa eksaktong lugar kung nasaan ang dating mukha ng kanyang ina. Hayaan silang alalahanin kung ano ang pinili nilang itapon. Naisip niya, isinara ang pinto sa likuran niya. Noong Mayo, formal na naganap ang kasunduan sa batas at si Dr. Iselda ay naging pansamantalang guardian ni Maria na nagpapahintulot sa kanya na magparehistro sa isang flexible C-level equivalent na programa para sa huling mga linggo ng semestre. Ang kasunduan ay hindi pangkaraniwan upang magdulot ng mga tanong, ngunit salamat sa suporta ni Mang Nestor at sa pagnanais ng paaralan na tulungan ang mga batang ina, ginawa ang mga pagbubukod. 3 araw sa isang linggo, inihahatid ni Mang Nestor si Maria sa paaralan sa kanyang paglalakbay patungo sa kanyang trabaho. Dumadalo siya sa mga pangunahing klase, nakikipagkita sa mga guro tungkol sa long-distance assignments at bumabalik sa bahay pagkatapos ng tanghalian. Sa ibang mga araw, nag-aaral siya sa bahay at si Dr. Iselda ay nakakagulat na kumuha ng papel bilang tutor sa agham at matematika. Ang iyong mga textbook ay luma na, puna ni Dr. Iselda habang binabaliktad ang biology material ni Maria
Ang bahagi tungkol sa ecological systems ay hindi na sumasalamin sa mga kamakailang pag-aaral. Gamitin mo ito bilang kapalit. Nagbigay siya ng ilang libro mula sa kanyang pribadong koleksyon ng silid-aklatan. Idinagdag niya, ang pag-aaral ng malayuan ay hindi nangangahulugan na dapat kang makakuha ng mas masahol na edukasyon. Sa maikling panahon, umunlad si Sampaguita sa ilalim ng pangangalaga ni Dr. Iselda. Sa mga oras ng klase, ang babaeng dating nabuhay sa nakahiwalay na kalungkutan ay naging isang masigasig na guro. Bagaman hindi pangkaraniwan, lumikha siya ng mga laruan mula sa kahoy at tela. Nagbabasa ng mga scientific magazine ng malakas sa sanggol na parabang naiintindihan niya ang mga komplikadong konsepto ng kapaligiran, at dinala pa siya sa mga ekspedisyon sa mga kalapit na lugar na nagpapakita ng mga halaman at ligaw na hayop ng may siyentipikong katumpakan. Tinuturuan mo ba ang piting buwang sanggol tungkol sa photosynthesis? Tanong ni Maria, isang araw nang umuwi mula sa paaralan at nakita si Dr. Iselda na nagpapakita kay Sampaguita ng internal structure ng isang dahon. Maagang pagpapakilala sa mga konseptong siyentipiko ay nagpapahusay sa pag-unlad ng neural, sagot ni Dr. Iselda. Gusto lang niya ang mga kulay at tekstura. Talaga, si Sampaguita ay umabot sa dahon ng may malinaw na interes. Ang maliit na mukha niya ay kumikinang sa kuryosidad na sumasalamin sa ekspresyon ni Dr. Iselda. Ang tag-araw ay lumipas sa tag-araw. Nagdala ng mga linggo ng pagsusulit at mga sandali ng paggawa ng desisyon na kolekta ni Maria ang sapat na credit upang halos matapos ang paaralan sa malaking pagsisikap, ngunit ang susunod na gagawin ay nanatiling malabo. Ang pansamantalang pag-aalaga ay malapit ng magwakas, na nangangailangan ng pagpapahaba o bagong desisyon. Sa isang mainit na gabi ng Hunyo, nakaupo sa terasa at pinapanood ang paglubog ng araw na ngayon ay halos hating gabi na, si Dr. Iselda ay tuwirang dumating sa paksa. Kailangan mong magpasya kaagad, sabi niya. Tinititigan ang Golden Pink Horizon. Ang aplikasyon para sa fall semester sa universidad ay isinumite sa susunod na buwan. Bahagyang pinag-uugoy ni Maria si Sampaguita sa kanyang kandungan na bumibili ng oras upang ihanda ang kanyang isip. Ang sanggol ay maaari nang umupo ng mag-isa na inaabot ang lahat ng mapupunta sa kanyang kamay, at ang kanyang personalidad ay nagiging mas malinaw araw-araw. Pinag-isipan ko na, pag-amin ni Maria. Ang college ay tila imposible kasama si Sampaguita, ngunit ang pananatili dito ng walang hanggan ay hindi rin solusyon. Bakit hindi? Tanong ni Dr. Iselda na ikinagulat niya. 3 henerasyon ng pamilya ko ang naninirahan sa bahay na ito, pwede ring tumira ang pamilya mo dito. Ang panukala ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila, makabuluhan sa mga implikasyon nito. Bago pa man makasagot si Maria, nagpatuloy si Dr. Iselda. May programa ang Silliman University para sa mga magulang na estudyante, subsidiya sa daycare, pabahay para sa pamilya, flexible class schedules, maaari kang mag-aral ng ecology, biology, o anumang interes mo. Itinuro niya ang kagubatan na bumabagtas sa ibaba. Ang lupang ito ay hindi aalis kahit saan. Tuwing weekend at holiday, lagi kang makakapunta dito. Tinitigan siya ni Maria, sinusubukang intindihin kung ano ang narinig niya. Ibig sabihin ba ninyo ay gusto ninyong manirahan kami dito magpakailanman? Si Dr. Iselda ay kinakabahan, malinaw na nakikipaglaban sa kanyang likas na pag-aatubili. Sinasabi ko na mayroon kang mas maraming pagpipilian kaysa sa inaakala mo. Naglabas siya ng isang sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ay dumating para sa iyo kahapon. May pangalan ni Maria at address ng bahay sa sobre. Ang unang liham na natanggap niya mula noong dumating siya. Sa loob ay may liham mula sa kanyang dating matalik na kaibigan, si Clara. Nagsalita na sa wakas ang mga magulang mo ng katotohanan, sulat ni Clara. Hindi nang kusa, may nakakita sa iyo at kay Sampaguita sa isang tindahan sa bayan. Nagsimula na ang drama.
Siyempre, tinawagan ako ng nanay mo habang umiiyak, nagtatanong, "Alam mo ba kung saan ka nakatira?" Wala akong sinabing tiyak, sinabi ko lang na ligtas ka. Nagpatuloy ang sulat na may balita tungkol sa mga lumang kaibigan, mga kaganapan sa paaralan na napalampas ni Maria, at nagtapos sa mga salita, "Anuman ang iyong desisyon, sa pagkakataong ito ay kakampi mo ako. Dapat sana ay ginawa ko ang higit pa ng itaboy ka ng mga magulang mo. Patawarin mo ako." May nakalakip na note sa sulat, ang bagong numero ng telepono ng mga magulang ni Maria. Rupa niya, pinalitan nila ito matapos siyang umalis. "Gusto kanilang makausap, hindi bababa sa nanay ko," sabi ni Maria na may bahagyang boses. Ang ekspresyon ni Dr. Iselda ay nanatiling neutral. "Isa itong opsyon," sabi niya nang maingat. "Maaari kang bumalik sa iyong lumang buhay o ipagpatuloy niya ang pagbuo ng sinimulan dito." Bago pa man makasagot si Maria, tumunog ang satellite phone mula sa loob ng bahay. Isang hindi pangkaraniwang pangyayari para sa gabi. Nagpunta si Dr. Iselda upang sumagot. Iniiwan si Maria na nag-iisa sa kanyang mga saloobin at sa kanyang paglubog ng araw. Nang bumalik si Dr. Iselda, malungkot ang kanyang mukha. Si Mang Nestor iyon, mayroon siyang hindi inaasahang bisita ngayon, isang binata na nagtanong tungkol sa teenager na ina na may anak na sinabi niyang nakatira malapit sa kanyang ruta. Kinilabutan si Maria. "Binanggit ba niya ang pangalan ko?" "Ramon," sabi niya. Ang ama ni Sampaguita, ang parehong first-year college student na nag-block sa numero niya nang sabihin niyang buntis siya. Ngayon bigla siyang interesado sa kanilang kapalaran. "Ano ang sinabi ni Mang Nestor sa kanya?" Tanong ni Maria ng likas, na mas mahigpit na hinahawakan si Sampaguita. Walang tiyak, pero iginiit ng binata. Sa tingin niya ay sinundan kanya sa kalahati ng daan at lalabas dito bukas. Ang balitang ito ay bumagsak na parang bato sa tahimik na tubig na nagambala sa marupok na kapayapaan na natagpuan ni Maria. Ang pagbabalik ni Ramon ay nagpalala sa lahat. Mayroon siyang legal na karapatan bilang ama ni Sampaguita, isang karapatan na kayang sirain ang lahat ng plano na maingat nilang binuo. "Ano ang dapat kong gawin?" tanong niya. Nararamdaman na bata na ulit, natatakot at pinipilit ng mga desisyon ng mga matatanda. Sumandal si Dr. Iselda sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmumuni-muni. "Depende iyan sa kung ano ang gusto mo. Si Maria ay hindi si Ramon, hindi ang iyong mga magulang, hindi kahit ako. Ang kanyang tingin ay matatag. Anong hinaharap ang nakikita mo para sa iyong sarili at kay Sampaguita?" Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Habang naglalaho ang paglubog ng araw at ang mahabang araw ay nagsisimula sa pagdidilim, si Sampaguita na hindi namamalayan ang paghihirap ng mga matatanda sa paligid niya ay umaabot sa isang damselfly na lumilipad malapit sa railing ng terasa. Ang kanyang mukha ay kumikinang sa kagalakan. Kinabukasan ay nangyari mismo ang kanilang inaasahan. Ang pagdating ni Ramon. Ang kanyang sasakyan ay lumitaw sa mahabang daanan bandang tanghali. Ang hindi pamilyar na tunog ng makina ay nagbabala sa kanila bago pa man siya makita. Inihanda ni Dr. Iselda ang sandaling ito sa kanyang karaniwang pagiging masinop. Hindi mo kailangang kausapin siya kung ayaw mo. Paalala niya kay Maria, ito ay pribadong lupa. Wala siyang karapatan dito nang walang imbitasyon. Ngunit si Maria ay nakagawa na ng desisyon kagabi pagkatapos ng maraming pag-iisip. Kailangan ko siyang makita para kay Sampaguita. Lumabas si Ramon sa sasakyan, mukhang ibang-iba sa kaakit-akit na binata na nakilala ni Maria sa isang pagtitipon halos 2 taon na ang nakalipas. Mas payat siya at mas seryoso. Ang college t-shirt at maayos na gupit ay lumikha ng imahe ng isang responsableng batang nasa hustong gulang. Nang makita si Maria sa terasa kasama si Sampaguita sa kanyang kandungan, siya ay natigilan sa gitna ng daan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng halo ng mga komplikadong emosyon. "Nis," sabi niya,
gamit ang palayaw mula sa kanilang maikling relasyon. Hinahanap kita kahit saan. Kakaiba, sagot ni Maria. Ang kanyang boses ay tila mas matatag kaysa sa naramdaman niya. Naaalala ko, ni-block mo ang numero ko noong sinabi kong buntis ako. Nagkibit balikat si Ramon na nagpapahiwatig ng isang uri ng pagsisisi. Alam kong natakot ako at kumilos na parang isang tanga. Kababawan. Ang kanyang tingin ay bumagsak kay Sampaguita na may maingat na kuryosidad na nakatingin sa estranghero. Diyos ko, siya na iyon, ang aking anak na babae. Siya si Sampaguita, sabi ni Maria. Siya ay 9 na buwan na. Oo, pwede mo siyang hawakan. Si Dr. Iselda, na tahimik na nagmamasid mula sa pinto, ay humakbang. Magsimula tayo sa simula. Lahat tayo ay uupo at mag-uusap. Ako si Dr. Iselda. Ito ang lupa ko. Ang kanyang tono ay nagpaliwanag na si Ramon ay sinusuri at hindi tiyak kung siya ay makapasa. Tumango siya bigla, tila mas bata at mas hindi sigurado. Umupo sila sa isang kakaibang kuwarto sa terasa. Ipinaliwanag ni Ramon na nalaman niya ang tungkol kay Sampaguita sa pamamagitan ng isang social media post ng isang kaibigan na nagbanggit na nakita si Maria at ang bata sa bayan. Napagtanto ko na nagkamali ako, sabi niya. Tinitingnan ng salitan sina Maria at Sampaguita. Tumakas ako sa responsibilidad, pero hindi na ako ang dating tao. Marami na akong hinog ngayong taon. Ano ba talaga ang gusto mo, Ramon? Tanong ni Maria, nang direkta. Maging bahagi ng kanyang buhay, tulungan ayusin ang mali. Yumuko siya, taos puso. Nagkaroon ng mahirap na pag-uusap tungkol sa kanyang pananaw para sa kanilang hinaharap. Si Ramon ay may plano na tila makatuwiran sa unang tingin, ngunit nagbunyag ng mga pangunahing maling pag-unawa tungkol sa kasalukuyang buhay ni Maria. Mayroon akong apartment malapit sa campus, paliwanag niya. Tutulong ang mga magulang ko sa upa. Pwede kang lumipat kasama ni Sampaguita. May daycare center sa lokal na universidad. Makakapag-aral ka habang tinatapos ko ang kolehiyo. At saan ang lugar ko sa planong ito? Tanong ni Maria. Bukod sa pagiging babysitter ni Sampaguita, nalilito si Ramon. Pwede ka ring mag-aral. Kaya natin ito, Nis. Pinagsisisihan ng mga magulang ko ang kilos ko. Gusto nilang tumulong. Kaya alam na ng mga magulang mo si Sampaguita. Tinanggap nila ang sitwasyon. Si Ramon ay kinakabahang nagbago ng posisyon. Nagsasanay pa lang sila. Konserbatibo sila. Pero binago sila ng bata. Gusto nilang makilala ang kanilang apo. Ipinagpatuloy niya ang paglalahad ng kanyang pananaw sa kanilang hinaharap, isang pananaw kung saan si Maria sa esensya ay kailangang ipagpaliban ang sarili niyang mga pangarap upang magbigay daan sa kanyang edukasyon at karera. Si Dr. Iselda ay nagmamasid ng tahimik. Ang kanyang ekspresyon ay lalong naging kahina-hinala. Isang beses lang siyang nakialam nang imungkahi ni Ramon na baka ang kanyang ina ay makatulong sa bata dahil nagpalaki ito ng 4 na anak. Si Maria na ang pangunahing tagapag-alaga ni Sampaguita mula nang ipanganak, sabi ni Dr. Iselda ng tuyo. Nahaharap niya ito ng mahusay. O, siyempre, mabilis na umatras si Ramon. Naisip ko lang na suporta. Sa buong pag-uusap, napansin ni Maria ang isang mahalagang detalye. Eksklusibong nagsalita si Ramon tungkol sa gusto niya, kung ano ang gusto ng kanyang mga magulang, kung ano ang inaasahan ng lipunan. Ngunit halos hindi siya nagtanong kung ano ang gusto niya o kung ano ang kailangan niya. At mas mahalaga, hindi niya man lang tinanong ang tungkol sa schedule ni Sampaguita, ang kanyang pagkatao, ang kanyang pag-unlad, o ang buhay na kanilang binuo sa nakalipas na 6 na buwan. Nang sa wakas ay kinuha ni Ramon si Sampaguita na medyo kinakabahan, tinitigan siya ng sanggol ng may pagtatasa na karaniwan sa mga sanggol kapag nakakatagpo ng estranghero. Hindi siya umiyak, ngunit patuloy na lumingon kay Maria, Dr. Iselda, ang kanilang maaasahang mapagkukunan ng seguridad. Siya ay kahanga-hanga, bulong ni Ramon. Mayroon siyang mga mata ko. May sarili siyang mga mata. Mahinang pagwawasto ni Dr. Iselda.
Pagkaalis ni Ramon, na nangakong babalik kinabukasan, si Maria ay bumagsak ng mabigat sa upuan sa terasa, emosyonal na wasak. Ano sa palagay ninyo? Tanong niya kay Dr. Iselda, na karamihan sa oras ng pagbisita ay nanatiling hindi karaniwang tahimik. Pinag-isipan ng matandang babae ang kanyang sagot. Sa tingin ko ay ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, pero sa tingin ko rin na ang kanyang pananaw sa hinaharap ay umiikot sa kanyang sarili. Hindi ikaw o si Sampaguita, siya ang ama, sabi ni Maria. Nararamdaman ang bigat ng biolohikal na katotohanan ito. Ang biolohiya ay hindi tadhana, sagot ni Dr. Iselda. Magtiwala ka sa akin. Kinabukasan ay naganap ang isa pang hindi inaasahang pangyayari. Tumawag ang telepono mula sa inay ni Maria na nakuha ang numero ng bahay kay Clara. Maria, totoo ba iyan? Ang boses ng kanyang ina ay manipis at tensyonado sa komunikasyon ng satellite. Oo, ako ito. Kinumpirma ni Maria. Ang kanyang emosyon ay nagkabuhol sa isang bola ng kalungkutan at puot. Sobrang nag-alala kami, tatay mo. Nagkaroon siya ng atake sa puso, 3 linggo na ang nakalipas. Ang balita ay tumama tulad ng isang pisikal na suntok. Sa kabila ng lahat, hindi inaasahan ni Maria ang panganib sa kanyang mga magulang. Ayos lang siya. Nagpapagaling siya. Banayad na atake lang. Salamat sa Diyos. Pero binago ka niya. Maria, binago kami. Nanginginig ang boses ng kanyang ina. Gumawa kami ng kakilakilabot na pagkakamali. Gusto naming ayusin ang lahat. Tulad ng pagbisita ni Ramon, ang pag-uusap na ito ay nagtapos sa isang kahilingan na umuwi at ibalik si Sampaguita bilang pamilya muli. Nangangako ako na ngayon ay magiging iba na ang lahat. Napagtanto nila ang kanilang pagkakamali sa pagpili ng reputasyon kaysa pagmamahal. Naghahanda kami ng kwarto para sa iyo, sabi niya. Tutulungan ka namin sa tuition fee. Gusto ng tatay mong makilala ang kanyang apo. Ngunit sa kabila ng tila init at katapatan, napagtanto ni Maria ang isang bagay na katulad ng pag-uusap kay Ramon. Hindi humingi ng paumanhin ang kanyang ina dahil sa pagpapaalis sa kanyang anak na babae na buntis sa gitna ng bagyo. Walang pagkilala sa pinsalang ginawa. Tanging ang kagustuhan na bumalik sa normalidad sa kanilang sariling mga kondisyon. Pagkatapos ng tawag, natagpuan ni Maria si Dr. Iselda na nagpapaliwanag kay Sampaguita ng iba't ibang uri ng mga hugis ng dahon gamit ang mga piraso ng papel. Kahit na Hunyo na ngayon, nagkaroon ng atake sa puso ang tatay ko, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Gusto nilang umuwi ako. Tumingala si Dr. Iselda. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling neutral. At gusto mo bang bumalik? Hindi alam ni Maria. Lumubog siya sa upuan. Pinapanood si Sampaguita na mahusay na pinamamahalaan ang mga piraso ng papel. Bahagi ko, namimiss ko sila. Sila ang mga magulang ko. Pero ang ibang bahagi ay naalala kung paano ako nakatayo sa gitna ng ulan, walang silungan. Ang mga tao ay maaaring magbago, kinilala ni Dr. Iselda. Ang tanong ay, sapat na ba silang nagbago upang tanggapin ka kung ano ka, hindi kung ano ang gusto nilang makita sa iyo? Inilapag niya ang mga piraso ng papel at tinitigan ng mabuti si Maria. Gusto mo bang bumalik dahil namimiss mo sila o dahil sa tingin mo iyon ang dapat na normal na pamilya? Ang tanong ay tumama ng may hindi inaasahang puwersa. Si Maria ay gumugol ng maraming taon sa pagsisikap na magkasya sa mga hangganan ng normalidad ng kanyang mga magulang, ang kanilang mga pag-asa sa relihiyon, ang kanilang mga pamantayan sa lipunan, ang kanilang pananaw sa tagumpay, kahit ang kanyang pagbubuntis ay pangunahing hinuhusgahan sa pamamagitan ng prisma ng reputasyon. Nang gabing iyon, nanaginip si Maria tungkol sa kanyang dating bahay, walang dungis na malinis, tahimik, na may mga plastic cover sa mga muebles at mga larawan ng pamilya kung saan lahat ay ngumiti ng tama, ngunit ang mga mata ay nanatiling walang laman. Inihambing niya ito sa bahay ni Dr. Iselda, magulo, mainit, puno ng mga libro, mga sampol at ebidensya ng buhay. Sa isang mundo, ang pinakamahalaga ay ang hitsura
at pagiging magalang. Sa ibang mundo, tanging katotohanan. Sa susunod na linggo, nagtagpo si Ramon at ang kanyang mga magulang sa bahay sa parehong oras. Isang banggaan ng nakaraan at katotohanan na kinatatakutan ni Maria, ngunit alam niyang hindi maiiwasan. Inihanda ni Doktor Iselda ang kanilang pagdating sa kanyang karaniwang pagiging pragmatic. Nilinis ang pangunahing lugar, ngunit pinanatiling nakikita ang mga kagamitang siyentipiko at ang koleksyon. Sino ako? Tanong niya nang imungkahi ni Maria na itago ang mas kakaibang mga exhibit. At sino ka para manatili rito? Walang saysay ang magpanggap. Dumating muna ang mga magulang. Ang kanilang mamahaling Fortuner ay tila hindi pamilyar sa simpleng background ng lugar na ito. Lumabas ang ina ng maingat, nakasuot na para bang pupunta sa praise and worship na may damit ni Sampaguita at cardigan. Kahit sa pagiging simple ng sitwasyon, ang ama ay gumagalaw ng mas mabagal. Ang mga kahihinatnan ng atake sa puso ay nakikita sa kanyang maingat na kilos at pamumutla. Ang kanilang reaksyon sa bahay ay eksaktong inaasahan ni Maria. Isang pagkamuhi na mahirap itago sa primitibong kondisyon. Isang naguguluhang tingin sa koleksyon ni Dr. Iselda. Isang pilit ng ngiti na nagsasabing tinatanggap nila ngunit hindi nakikilahok. Kaya dito ka nakatira, tinanong ng ina. Sinusubukang magtunog na neutral ngunit hindi itinatago ang pagkondena. Kaya dito kami nakahanap ng kanlungan, iwawasto ni Maria, ng mahina. Kapag walang ibang mapuntahan, ang pagpapakilala kay Sampaguita ay naging awkward ngunit nakakaantig. Sa kabila ng lahat ng kanilang mga kakulangan, ang mga magulang ay tila taos-pusong naapektuhan nang makita ang kanilang apo. Si Sampaguita, na nakaupo na ng may kumpiyansa at umaabot sa mga kawili-wiling bagay, ay tumingin sa mga bagong tao nang may bukas na pag-usisa. Siya ay maganda, bulong ng ina, at may lumabas na luha sa kanyang mga mata. May ilong ka, Maria. Nang dumating si Ramon pagkatapos ng 1 oras, ang sitwasyon ay naging mas komplikado. Dinala niya ang sarili niyang mga magulang, isang hindi inaasahang karagdagan na agad na nagbago sa dinamika. Biglang ang bahay ay napuno ng 3 grupo ng mga matatanda. Bawat isa ay may sariling plano para sa hinaharap ni na Maria at Sampaguita. Ang mga magulang ni Ramon ay malinaw na hindi komportable sa liblib na lugar, ngunit sinubukan nilang magpakita ng suporta. Ang kanyang ina ay nagdala ng mga damit at laruan ng bata. Inabot ito na may anyo ng isang taong nagbibigay ng malaking regalo. Gusto naming maging bahagi ng buhay ng aming apo, sabi niya ng may kahulugan. Tinititigan ang mga magulang ni Maria. Ang teritorial na subtext ay napakalinaw. Si Dr. Iselda ay nagmamasid sa lumalaking drama na may siyentipikong paghihiwalay, nag-aalok ng kape at simpleng merienda, ngunit halos hindi nakikialam. Gayunpaman, ang kanyang presensya ay naging anchor para kay Maria sa gitna ng emosyonal na agos. Ang mga susunod na talakayan ay lubhang nagpakita. Nag-aalok ang mga magulang ni Maria ng suportang pinansyal para sa kolehiyo kung umuwi siya, ngunit may malinaw na kondisyon. Pagdalo sa praise and worship, nararapat na pag-uugali at isang tahimik na kasunduan na ang kanyang pagkakamali ay dapat na magalang na balewalain kaysa tanggapin. Ang mga magulang ni Ramon ay nagbigay ng opsyon na tila mas progresibo ngunit parehong kontrolado. Sina Maria at Ramon ay kailangang magpakasal ng maaga tulad ng dati at tutulungan sila ng 2 pamilya na tapusin ang kanilang pag-aaral. Ang kanilang plano ay nagpapahiwatig na si Maria muna ang susuporta sa kanyang edukasyon at ang kanyang mga layunin ay ipagpapaliban hanggang mamaya. Sa buong pag-uusap, si Sampaguita ay nagsimulang magreklamo, labis na nabibigatan sa mga banyagang tunog at tensyon. Nang walang gaanong sinasabi, si Dr. Iselda ay kalmadong dinala siya sa terasa na binibigyan si Maria ng espasyo upang matapos. Pinahahalagahan ko ang lahat ng inyong inaalok, sabi ni Maria, sa wakas matapos pakinggan ang parehong plano ng pamilya.
Pero kailangan kong gumawa ng desisyon batay sa kung ano ang pinakamahusay para kay Sampaguita at sa akin, hindi sa kung ano ang mas maginhawa para sa inyo. Siyempre, mahal, sagot ng ina na may pilit ng ngiti. Gusto ka lang naming tulungan na bumalik sa tamang landas. Hindi ako naligaw, sagot ni Maria nang may bagong kumpiyansa. Naglalakad lang ako sa ibang daan, hindi ang plano ninyo para sa akin. Tinanggap ako sa scholarship program para sa mga magulang na estudyante sa Silliman University. Tinulungan mo akong maghanda, Dr. Iselda. Ang pahayag na ito ay nakabitin sa isang katahimikan na may mga darts at pagkatapos ay nagdulot ng sigaw ng pagtutol. Ngunit malayo iyon sa bahay. Paano ang papel ni Ramon bilang ama? Naghahanda kami ng kwarto para sa iyo. Itinaas ni Maria ang kanyang kamay, isang kilos na ginaya niya kay Dr. Iselda upang pigilan ang walang saysay na argumento. Si Sampaguita at ako ay hindi problema na kailangang ayusin at hindi kahihiyan na kailangang itago, sabi niya ng matatag. Kami ay pamilya, hindi lang tulad ng inaasahan ninyo. Nang dumating ang tunay na pag-iyak ni Sampaguita mula sa terasa, ang pag-uusap ay natural na naputol. Lumabas si Maria, kinuha si Dr. Iselda at niyakap ang kanyang anak nang may pamilyar na kaginhawaan. Mahusay ang pagtagal mo, sabi ni Dr. Iselda nang mahina upang si Maria lang ang makarinig. Tumayo siyang mag-isa. Ang araw ay nagsimulang dahan-dahang lumubog sa horizon. Bagaman sa oras na ito ay hindi talaga lumulubog, ang mga bisita ay naghahanda ng umalis. Ang diskusyon ay umabot sa isang stalemate at sumang-ayon silang lahat na kailangan nila ng oras para mag-isip. Bago umalis, hiniling ng ama ni Maria na kausapin siya ng pribado sa terasa. Siya ay mukhang mas maliit, hindi na nakakatakot tulad ng lalaking ilang buwan na ang nakalipas ay naghagis ng kanyang mga gamit sa basang damuhan. Hindi ako tama, sabi niya ng simple at ang mga salitang iyon ay mahirap para sa kanya. Ang atake sa puso na ito ay nagpaisip sa iyo tungkol sa kung ano ang talagang mahalaga. Hindi ko sinasabing naiintindihan ko ang lahat ng iyong mga desisyon, pero tiningnan niya si Sampaguita na ngayon ay kalmado sa kandungan ni Maria. Hindi ko gustong mawala ang aking anak na babae at apo dahil sa pagmamalaki. Hindi ito kumpletong pagkakasundo, ngunit ito ang unang tunay na pagkilala sa pagkakasala mula sa isa sa kanyang mga magulang. Nang mawala ang mga sasakyan sa malayo, nakaramdam si Maria ng kakaibang ginhawa. Ang pag-uusap ay mahirap at salungat sa inaasahan, nakakapagod, ngunit sa unang pagkakataon ay nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang mga hangganan. Hindi mo sinabi sa akin tungkol sa scholarship? Puna ni Dr. Iselda habang pinapanood ang huling sasakyan na naglalaho. Kagabi ko lang nalaman, aminin ni Maria. Naghahanda akong sabihin kay inay ngayong gabi. Tumango si Dr. Iselda at may kumislap sa kanyang mga mata, nakahawig ng pagmamalaki. Magandang programa. Ang College of Environmental Science nila ay lumago ng malaki sa mga nakaraang taon. Hating gabi, nang matulog si Sampaguita, ang walang katapusang tag-araw na takip-silim ay bumalot sa bahay sa malambot na gintong liwanag. Umupo sina Maria at Dr. Iselda sa terasa, pinagninilayan ng mga kaganapan ng araw. Lahat ng mga taong ito, sabi ni Maria, nang may pag-iingat, nag-aalok sila ng iba't ibang bersyon ng aking hinaharap. Lahat sila ay naniniwala na alam nila ang pinakamahusay. At sa tingin mo, paano? Tanong ni Dr. Iselda. Nag-isip si Maria. Pinagmamasdan ang isang pares ng hornbill na umiikot sa ibabaw ng kagubatan. Sa tingin ko, kailangan kong bumuo ng isang bagay na bago, hindi tinatanggihan ang lahat mula sa nakaraan, ngunit hindi rin hinahayaan itong limitahan ako. Lumingon siya kay Dr. Iselda, higit pa sa isang lugar na matitirahan ang ibinigay mo sa akin. Binigyan mo ako ng pananaw, isang ibang paraan upang makita ang mundo. Ang pinakamahusay na siyentipikong pagtuklas ay nangyayari kapag tiningnan mo ang mga pamilyar na bagay sa bagong mata, sagot ni Dr. Iselda. Marahil ang mas magandang buhay ay pareho. Ang mga hornbill ay nagtawagan sa isa't isa.
Ang kanilang mga tinig ay umalingaw-ngaw sa buong lambak. Ang mga bundok sa malayo ay nakatayo bilang hindi nagbabagong mga bantay, mga saksi ng lahat ng drama ng tao. Anuman ang iyong mapagpasyahan, sabi ni Doktor Iselda ng mahina, ang bahay na ito ay mananatiling lugar kung saan ka laging makakabalik. Ang katiyakan sa isang hindi nananatiling mundo, hindi ito nangangahulugang mahal kita o pamilya ka na ngayon, ngunit binibigkas ni Dr. Iselda, isang siyentipiko at nakaligtas. Maaari itong mga hulugan ng higit pa. Isang pangako ng walang kondisyong pag-aari, pagtanggap ng walang paghatol. Maikling pinisil ni Maria ang kanyang magaspang na kamay. Salamat, sabi niya ng simple. Sa itaas nila, ang mga hornbill ay nagpatuloy sa kanilang sayaw. Itim na pakpak, laban sa walang katapusang liwanag ng tag-araw sa Negros. Ang tag-araw sa Visayas ay nagdala ng mahahabang maaraw na araw at masaganang buhay sa nakapaligid na kagubatan. Ang mga ligaw na prutas ay hinog, mga bulaklak ay namumulaklak sa damuhan. Ang mga hayop ay abala sa pagsasamantala sa kasaganaan ng panahon. Ganyan ginagantimpalaan ng kalikasan ang maikling panahon ng paglago. Ipinaliwanag ni Dr. Iselda, isang pagsabog ng produktibidad sa mahigpit na deadline para kay Maria. Ito ay oras ng desisyon at paghahanda. Sa pagtanggap sa Silliman University at scholarship para sa mga magulang na estudyante, ang hinaharap ay naging mas malinaw. Ngunit mayroon pa ring mga praktikal na problema, pabahay, pag-aalaga kay Sampaguita, transportasyon, at ang mahirap na relasyon sa mga magulang at kay Ramon. Isa-isang problema ang lutasin, payo ni Dr. Iselda. Habang sila ay nag-aayos ng mga dokumento sa universidad sa mesa, magsimula sa pinakamahalaga, una ang pabahay. Nag-aalok ang universidad ng mga family apartment, ngunit kakaunti ang bilang at kahit na may subsidiya, mahal pa rin ang presyo. Pagkatapos ng pagtimbang sa mga opsyon, biglang nagmungkahi si Dr. Iselda. Mayroon akong maliit na bahay sa Dumaguete. Inamin niya, inuupahan ko ito sa loob ng maraming taon. Ang kasalukuyang umuupa ay lilipat sa Agosto. Maaari kayong manirahan doon kasama si Sampaguita. May bahay ako sa bayan. Nagulat si Maria. Pero palagi mong sinasabi na ayaw mo sa kapaligiran ng lungsod. Kaya nga hindi ako doon nakatira, sagot ni Dr. Iselda ng tuyo. Binili ko iyan noong nagtuturo pa ako sa universidad. Itinabi bilang pamumuhunan, minsan bilang base para sa rainy season research. Ang alok ay napakamapagbigay, masyadong mapagbigay, naisip ni Maria. Hindi ko basta-basta kukunin ang bahay mo, Dr. Iselda. Maaari akong magbayad ng upa. Ituring mo iyan bilang bahagi ng iyong scholarship. Kinawayan ni Dr. Iselda ang kanyang kamay, pamumuhunan sa edukasyong siyentipiko. Bukod pa rito, ang bahay ay walang laman kung walang umaasik dito. Pagkatapos ng maraming talakayan, nakarating sila sa isang kompromiso. Magbabayad si Maria ng simbolikong upa na unti-unting tataas habang nag-aaral siya at ang pag-aalaga sa bahay ay bibilangin bilang bahagi ng bayad. Sa paglutas ng problema sa pabahay, ang pag-aalaga kay Sampaguita ang naging susunod na prioridad. May pila sa university daycare, ngunit ang katayuan ni Maria bilang scholar at single mother ay nagbigay sa kanya ng prioridad. Gayunpaman, ang mga oras ng operasyon ng sentro ay hindi palaging tumutugma sa kanyang schedule. Ang problemang ito ay nalutas nang hindi inaasahan sa panahon ng home inspection sa Dumaguete. Ang bahay ay simple, ngunit maayos na inaalagaan, hindi malayo sa universidad. Sinuri ni Dr. Iselda ang paligid ng bahay na may kritikal na mata. 2 silid tulugan sa ibaba, opisina sa itaas, tala niya habang naglalakad sa mga silid. Maganda ang liwanag para sa mga halaman, maayos ang laki ng bakuran ayon sa pamantayan. Huminto siya sa kusina, kumatok ang kanyang daliri sa mesa. Ang garahe ay maaaring gawing opisina. Matagal ko nang gustong maayos na isistematisa ang aking mga field diary. Tinitigan siya ni Maria. Inay,
Iniisip mo bang manirahan dito rin? Mukhang awkward si Doktor. Iselda tulad ng dati kapag ang usapan ay naging personal hindi lubos, ngunit marahil ang mga taon ng pag-aaral sa liblib na bahay sa panahon ng tag-ulan ay mahirap, lalo na habang tumatanda. Inaayos niya ang pinto ng aparador ng may labis na konsentrasyon. Kailangan ng isang tao upang matiyak na walang mga puwang sa siyentipikong edukasyon ni Sampaguita kapag nagsasara ang daycare ng alas 5 ng hapon. Ito ay halos katumbas ng pag-amin na hindi kayang iwanan ni Dr. Iselda ang kanilang dalawa. Para kay Maria, na nag-aalala na iwanan ng matandang babae ng mag-isa sa bahay sa bundok, ito ay isang perpektong solusyon. Kahit na hindi ito walang mga paghihirap, magpapakamatay tayo sa isa't isa, naisip niya ng malakas. Mas makitid na kondisyon kaysa sa bahay sa bundok, sagot ni Dr. Iselda sa hindi inaasahang pagiging direkta. Pero sa ngayon, nagtagumpay tayo. Ang malinaw na mga hangganan at direktang komunikasyon ay dapat tumulong. At ganoon nabuo ang plano magkasamang bahay sa Dumaguete sa taon ng pag-aaral at weekend sa tag-araw, kung posible sa bahay sa bundok. Nagbigay ito kay Maria ng suporta kay Sampaguita habang nag-aaral at kay Dr. Iselda ng kaibigan at layunin sa mga buwan kung kailan limitado ang kanyang field research dahil sa panahon. Sa lahat ng paghahanda, nagpanatili si Maria ng maingat na pakikipag-ugnayan sa kanyang mga magulang at kay Ramon. Ang relasyon ay dahan-dahang nagbago. Ang mga hangganan ay nasubok at binago. Ang mga magulang ay gumawa ng mga mapagpakumbabang hakbang patungo sa pagkakasundo. Inaanyayahan si Maria at Sampaguita para sa hapunan pagkatapos ng praise and worship, awkward, ngunit lalong naging taos-puso. Ang ama ay naging mas mababa dahil sa mga problema sa kalusugan, mas nagsisikap kaysa sa ina na nahihirapan pa ring tanggapin ang independenteng desisyon ng kanyang anak. Maaari kaming tumulong. Nang higit, kung umuwi ka lang, paulit-ulit na iminungkahi ng ina, hindi nauunawaan kung bakit pumili si Maria ng ibang landas nang may opsyon ng isang nawawalang anak. Hindi ako babalik para ayusin. Paliwanag ni Maria ng mahina ngunit matatag. Bumubuo ako ng isang bagay na bago, inay. Maari kang maging bahagi nito pero hindi ko na maibabalik kung sino ako dati. Si Ramon ay nanatiling isang komplikadong figura sa kanilang buhay. Pagkatapos ng unang pagbisita, bumalik siya ng ilang beses. Dahan-dahang natutong kargahin si Sampaguita, nauunawaan ang kanyang mga senyales, naging bahagi ng kanyang buhay. Siya ay naroroon sa unang kaarawan nito, isang maliit na pagdiriwang sa bahay sa bundok kasama si Mang Nestor, si Clara na dumating mula sa bayan at iba pa na naging bahagi ng kanilang bilog. Pinanood siya ni Maria na nakikipag-ugnayan kay Sampaguita na nagtatala ng parehong taos-pusong pagsisikap at ang mga pangunahing maling pag-unawa sa pang-araw-araw na katotohanan ng pag-aalaga. Nagdala siya ng mga regalo at enerhiya para sa mga maikling pagbisita, ngunit hindi nauunawaan ang schedule, mga pangangailangan o ang patuloy na pag-iingat. Sinubukan niyang magtala si Mang Nestor sa isa sa mga pagbisita. Habang pinagmamasdan nila si Ramon na sinusubukang magtayo ng tore ng bloke para kay Sampaguita. Hindi perpekto pero nagsisikap. Sapat na ba iyon? Naisip ni Maria. Tersyero mo iyan, sagot ni Mang Nestor. Pero tandaan mo, iba ang pamilya. May isang taong naroroon araw-araw sa bawat almusal. May isang taong naroroon lamang sa mga espesyal na okasyon. Hindi mas mababa ang halaga, pero iba. Ang pananaw na ito ay nakatulong kay Maria na ayusin muli ang kanyang mga inaasahan. Si Ramon ay maaaring hindi kailanman maging pang-araw-araw na ama na inaasahan niya, ngunit maaari siyang maging isang bagay pa. Koneksyon, pananaw, bahagi ng buhay ni Sampaguita na nagkokumpleto kaysa nagpapaganda sa larawan. Sa paglapit ng taglagas at paghahanda para sa unibersidad, dumating ang isang hindi inaasahang liham. Ang address ng nagpadala ay tumuturo sa isang prestihiyosong scientific journal.
Ang lugar kung saan naglalathala si Dr. Iselda maraming taon na ang nakalipas. Gusto nilang i-reprint ang bahagi ng aking pananaliksik. Ipinaliwanag niya pagkatapos magbasa na may halo ng pagtataka at pagdududa. Nalalaman mo ba na ang aking mga obserbasyon noong 90s ay tumutugma sa mga kasalukuyang modelo ng klima? Tinatawag nila itong insightful at ahead of its time. Kahanga-hanga iyan, sigaw ni Maria. Ang gawa ni inay ay kikilalanin. Nagkibit balikat si Dr. Iselda pero nakita siyang masaya. Kahit na sinubukang maging walang pakialam, ang agham ay mabilis o mabagal na umaabot. Ang katotohanan ay walang expiration date. Ang interes ng journal ay nagbigay buhay sa isang bagay kay Dr. Iselda, koneksyon sa komunidad ng siyensya na pinutol niya ilang dekada na ang nakalipas. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa mga mananaliksik, nag-aaral ng mga pinakabagong publikasyon at kahit na sumang-ayon sa isang remote interview para sa isang podcast tungkol sa klima. Patuloy nilang tinatanong ang tungkol sa aking kasalukuyang pananaliksik. Reklamo niya isang gabi, tinitingnan ang mga tugon sa liham. Para bang ang paghihiwalay ay nagpababa ng halaga ng mga obserbasyon. Bakit hindi mo ipakita sa kanila? Iminungkahi ni Maria. Ang diary ni inay, ang kasalukuyang datos ay mahalaga, lalo na sa matalim na pagbabago sa tropikal na kagubatan. At sino ang magsistematisa at magpapakita nito? Hindi ako interesado sa mga akademikong laro o grant applications. Ako. Iminungkahi ni Maria bilang bahagi ng aking pag-aaral, maaari nating digitize ang mga obserbasyon ni inay, gumawa ng database mula sa mga diary. Maaari itong maging isang independenteng proyekto. Nag-isip si Dr. Iselda, naglalaro ng isang hibla ng kanyang kulay abo na buhok. Kailangan ng tagapagkolekta mula sa faculty. Formal na istruktura ng pananaliksik. Binanggit ni Mang Nestor na naghahanap si Prof. Santoso mula sa College of Ecology ng isang assistant na may karanasan sa tropical forest ecosystem. Ngumiti si Maria. Sa pagkakataon, alam ko ang isang tao na nagsanay sa akin sa loob ng ilang buwan tungkol sa tropical forest ecosystem. Ang pag-uusap na ito ay nagtanim ng isa pang binhi ng proyekto na magbubuklod ng henerasyon. Ang mga dekada ng masusing obserbasyon ni Dr. Iselda ang magiging batayan para sa paglago ng akademya ni Maria na nag-uugnay sa nakaraan at hinaharap ng pananaliksik. Noong Agosto, maayos ang paghahanda para sa paglipat sa Dumaguete. Nilinis ang bahay, bahagyang nilagyan ng muebles. Nakarehistro sa universidad, organisado ang pangangalaga kay Sampaguita. Ang natitira ay emosyonal na paghahanda lamang. Ang paglipat mula sa hindi inaasahang kanlungan patungo sa isang nakabalangkas na hinaharap. Sa huling gabi, bago umalis si Maria, natagpuan niya si Dr. Iselda sa kwarto ni Rosal. Ang silid ay nagbago sa loob ng ilang buwan. Ang lahat ay nananatiling makikilala bilang silid ng bata mula sa ibang panahon, ngunit may maliliit na pagbabago na sumasalamin sa paggaling, hindi sa nagyelong kalungkutan. Ang mga larawan ni Rosal ay naroroon pa rin, ngunit ngayon ay mga larawan ni Sampaguita ang nakasabit malapit dito. Ang ilang laruan ay maingat na nakaimbak, ang iba ay inilabas para sa bagong sanggol. Hindi ko inisip na babaguhin ko ang anumang bagay dito, sabi ni Dr. Iselda nang hindi lumingon. Sa loob ng maraming taon, ito ay isang time capsule, kalungkutang pinreserba. At ngayon, tanong ni Maria ng maingat. Ngayon, ito pa rin ang kuwarto ni Rosal, pero maaari itong maging higit pa sa isang alaala. Inayos niya ang teddy bear sa kama. Si Rosal ay magiging 36 taong gulang na sana ngayong taon, maaari siyang magkaroon ng sarili niyang anak. Hindi niya gugustuhing manatiling nagyelo ang kwartong ito magpakailanman. Ang pagkilalang ito ay nangangahulugan ng malaking pag-angat para sa babaeng nabuhay ng ilang dekada sa tabi ng kanyang kalungkutan nang hindi ito direktang hinarap. Naintindihan ni Maria kung gaano karaming tapang ang kinailangan ni Dr. Iselda
upang muling isaalang-alang ang kanyang koneksyon sa pagkawala habang pinapanatili ang alaala ng kanyang anak. Salamat, sabi ni Maria, nang mahina, sa pagbabahagi nito sa amin at sa pagpayag kay Sampaguita na maging bahagi ng kanyang kwento. Tumango si Dr. Iselda. Ang emosyon ay ginawang hindi kinakailangan ang karagdagang salita. Ang paglipat sa Dumaguete ay nagbukas ng bagong kabanata sa bahay. Bagaman hindi pamilyar, mabilis itong nakahanap ng sarili nitong ritmo at karakter. Ang pag-aaral ni Maria ay nagsimula na mahirap at pinasimulan ang kanyang talino sa paraang hindi niya naranasan sa panahon ng pagbubuntis at mga unang buwan ng pagiging ina. Si Sampaguita ay nag-adjust sa daycare, nagkakaroon ng social skills, ngunit nagpapanatili ng espesyal na koneksyon kay Dr. Iselda sa gabi at weekend. Si Dr. Iselda mismo sa bayan ay nakaranas ng banayad na pagbabago. Nanatiling independyente at kung minsan ay masungit, bigla siyang nakahanap ng koneksyon. Ang mga profesor na emeritus na nakarinig tungkol sa kanyang pagbabalik ay humingi ng pag-uusap tungkol sa agham. Ang mga lokal na environmental activist ay nag-imbita sa kanya upang magsalita tungkol sa pangmatagalang obserbasyon. Ang pinakamahalaga, sinimulan niyang gabayan ang isang napaka-korespondensiyang estudyante sa ecology. Ang mga impormal na pagpupulong na ito sa kanilang sala, habang si Sampaguita ay naglalaro sa malapit, ay nagsimulang pahalagahan ng mga seryosong estudyante higit pa sa mga lecture. Napagtanto mong nagtuturo ka na ulit? Tanong ni Maria. Isang gabi, pagkatapos ng mainit na talakayan ni Dr. Iselda sa 3 postgraduate na estudyante tungkol sa P-Atlans, inaayos ko ang mga maling pagkaunawa, sagot ni Dr. Iselda sa kanyang karaniwang pagpapakumbaba. Kung ito ay itinuturing na pagtuturo, hayaan mo na. Habang inilulubog ng taglagas ang kagubatan ng narig sa paligid ng Dumaguete sa ginto, ang bahay ay pumasok sa isang ritmo na sabay na hindi inaasahan at ganap na natural. Ang tagumpay sa akademya ni Maria ay kamangha-mangha. Ang kanyang proyekto upang digitize ang mga obserbasyon ni Dr. Iselda ay nakakuha ng atensyon ng mga propesor. Ang sinimulan bilang isang simpleng independenteng gawain ay naging isang potensyal na revolusyonaryong long-term data compilation ng ekosistema ng tropikal na kagubatan. Si Mang Nestor ay nanatiling isang sumusuportang presensya, madalas na bumibisita sa kanila tuwing bakasyon. Siya ay naging mentor para kay Maria, tinulungan siya hindi lamang sa pag-aaral kundi pati na rin sa komplikadong proseso ng pagbuo ng kanyang bagong buhay. Ang pakikilahok ni Ramon ay nanatiling pare-pareho ngunit limitado. Pumupunta siya tuwing ilang buwan na may dalang mga regalo para kay Sampaguita, na nagpapakita ng taos-pusong pagmamahal ngunit wala ang pang-araw-araw na responsibilidad ng pagiging ama. Si Maria ay matagal nang naging payapa sa sitwasyong ito, na pagtanto na ang pamilya ay maaaring maging iba. Ang pagkakasundo sa kanyang mga magulang ay dahan-dahan, ngunit tiyak, ang kanyang ama ay tunay na nagbago, sinusubukang intindihin at suportahan ang mga pagpipilian ng kanyang anak. Ang ina ay gumagalaw ng mas maingat, ngunit sa pagitan nila ay may mga sandali ng tunay na pagiging malapit na nakuha sa pamamagitan ng paghihirap, ngunit totoo. Sa isang malamig na gabi ng Disyembre, nang baluti ng ulan ang Dumaguete, nagbigay ng hindi inaasahang anunsyo si Dr. Iselda. Binigyan ako ng posisyon bilang visiting research fellow, sabi niya sa isang tono na sadyang neutral. Isang posisyon na magkakasama sa pagitan ng College of Ecology ng Universidad at ng Climate Research Center. Nagulat na tumingala si Maria, pero palagi mong iniiwasan ang mga opisyal na posisyon sa akademya. Ang labi ni Dr. Iselda ay kumibot sa isang uri ng ngiti. Nagbabago ang panahon, at tila ang aking pananaliksik sa loob ng ilang dekada ngayon ay itinuturing na mahalagang historical material. Inikot niya ang kanyang mga mata sa akademikong jargon. Ang posisyon ay perpekto,
na nagpapahintulot sa akin na ipagpatuloy ang pananaliksik, gabayan ang mga estudyante at panatilihin ang flexibility ng aking paboritong estilo ng pamumuhay. Ang pinakamahalaga, nagbigay ito ng katatagan para sa kanilang hindi pangkaraniwang pamilya. Si Sampaguita, na naglalaro ng koleksyon ng mga sample ng heolohiya na pinili ni Dr. Iselda, ay nagtaas ng kanyang ulo. Lola Isi, ipapakita mo ba sa amin ang mga bato ngayon? Ang salitang lola ay lumitaw ng natural, walang diskusyon. Hindi siya pinilit ni Dr. Iselda na tawagin siya nito, ngunit tahimik na tinanggap niya ito tulad ng dating tinanggap niya si Sampaguita sa kanyang buhay at puso. Halika rito, sabi ni Dr. Iselda, inaayos ang koleksyon ng mga bato. Ipakikita ko sa iyo kung paano ang mga batong ito ay nagkukuwento ng mga kuwento na mas matanda kaysa sa anumang imahinasyon ng tao. Habang pinipilit ng kadiliman ng tag-ulan ang mga bintana ng kanilang bahay sa Dumaguete, 3 henerasyon ang umupo ng magkasama. Isang batang ina na humamon sa mga inaasahan, isang eksentrikong siyentipiko na nakahanap ng pagtubos, at isang mausisang bata na nagbigay anyo sa pag-asa at pagpapatuloy. Ang kanilang kuwento ay malayo sa tradisyonal na salaysay. Ito ay nakakalito, komplikado, puno ng hindi inaasahang pagliko. Ngunit ito ay tiyak na kuwento ng pag-ibig, pag-ibig na pinili, na lumago at nagbago. Ngunit sa huli, hindi ba iyon ang tunay na kahulugan ng pamilya? Oo,